Matulog o, palalabasin na lang natin. Okay lang mo ba? Yes! Palalabasin yung katabi. Alam, halimbawa si Sir, nakatulog. Ito, nakatulog. Palalabasin ko yung katabi. Yung dalawang katabi yung palalabasin ko. Sabihin nyo, bakit? Eh kung magising to, sayang naman ang pagkakahimbing nito. Okay? Kaya may responsibilidad po kayo sa katabi ninyo. Dahil pag nakatulog yan, labas ka. Okay? Pakicheck nga yung katabi nyo kung gising. Gising. Good. And if you feel like clapping because you saw something that is nice, you may do so. Pwede pong pumalakpak, walang pipigil sa inyo. Yung iba kasi napapagalan eh. Huwag po kayo mahiya. Alam nyo, and especially the guest or first time who will attend the training. Meron ba mga first time to attend the NDO? Can you raise your hands? Wow, mga bago po. Palakpakan po mo naman natin. May mga non-members. May mga non-members pa ho ba? 1, 2, ilang taas ang kamay? Non-members. Mas importante itong mga non-members. Taas ang kamay. Higher po, higher. Kasi yung mga pinapakainin po kayo, binibilang. Pero nakita niyo na po yung presentation? Okay, good. Yung hindi pa po nakikita yung presentation na non-members, I suggest after this, you ask your sponsor to discuss it with you. Kasi hindi po yun ang pag-uusapan natin. But I guarantee you, you'll have a better perspective on the business. Makakatulong po ito sa pagdedesisyon nyo sa pagsali. Okay? Now, yung pagpalakpak po, huwag niyong pigilan. Okay lang po yung kahit medyo uminit. Kasi maraming benefits po ang pagpalakpak. Alam niyo ba yun? Alam niyo maraming benefits? Alam niyo, scientifically proven Scientific. When you clap your hands, you are releasing a positive energy. Are you aware of that? You release a positive energy which we need nowadays. Kasi halos puro negative ang nangyayari sa paligid natin. Tama ba? So pag kayo po pumapalakpak, nagre-release kayo ng positive energy. Pag kayo po pumalakpak, nag-release ng positive energy, umaalis po yung mga negative energy. Umaalis po yung mga masasamang espiritu. Kaya mamaya, pag may umalis nang hindi pa ako tapos, yun po yung pinuno ng masamang espiritu. Palakpak nga kayo. Check ko ba? Good. At least aware tayo, at least we're sure today, lahat po dito ay mga spiritual. Okay? So, ready na ho ba kayo? Yes! I'd like to welcome also those who are watching online. Palakpakan nyo mga Facebook friends who's watching all over the Philippines. Welcome to our training. And of course, palakpakan nyo po rin si Cristala. Cristala, hello. Yan si Cristala. Siya po yung responsible for making our Facebook, yung mga updates doon, very informative and updated. Cristala, kaway ka naman. Si Crystal, add nyo sa Facebook, cellphone number, kasi mabigay ka. Okay, so again, a brief introduction of myself so you can connect better. Can you say connect? Connect. It's very important that you connect. Hindi lang po sa mga downlines nyo, especially to your prospects. Kasi no matter how good you are, if you cannot connect, so it will be hard for you to do the business. Tama ko ba ako? Yes! So ako po si Adrian. I've been with the company for 8.5 years. Most of you doesn't know me because ako po yung na-assign palagi sa ibang bansa. Okay, so 8.5 years na po ako sa AIM Global. Pero 2009, I joined this business. I was once like all of you. I was once like you. Can you say, like you? Like you. Pareho niyo po, distributor din ako. Kaya, somehow, I can connect with you. I know how you feel right now. Diba? Yung mga napagdaanan nyo, probably napagdaanan ko rin po yan. Kasi I've been networking prior to joining the management team, mga 5 years. So, alam ko po yan, yung nahihirapan po ba kayo? Yes! Napapagod ba kayo? Yes! Nare-reject ba kayo? Yes! Gutom na kayo ngayon? Yes! Naranasan ko rin po yan. Okay? I was invited by my service crew. Ako po'y boss, para makaintindihan nyo lang po kasi baka sinasabi nyo,
which is I want to clear to everyone. Sabi kasi nila, pag nasa networking business, yung mga tao daw na mga wala lang magawa, mga walang tinapos, mga tamad, tama? Ako po boss po ako. I've been in the corporate world for 14 years. So 14 years, boss, marami po akong tao. I have 100 plus people working under me. Then I have 15 managers. I have 3 marketing managers. So ako yung boss. Masarap bang maging boss? Yes! Sobrang sarap. Kumbaga kahit anong sabihin mo, sinusunod. Tama ho ba ho? Yes! Pag sinabi kong talon, sabihin ng mga tao, Sir, gano'ng kataas? Of course, I don't do that. Kung ano yung iutos mo, tama ho? Maganda po yung kumpanyang pinanggalingan ko because maganda yung sweldo. Meron po akong leave with pay for 30 days. Meron kaming gasoline allowance kahit wala akong kotse. So, ganun siya kaganda. Free food, I can eat anything. So, maganda. Kumbaga, buo yung sweldo. Nakakapag-travel din po ako in different countries. In Asia, mostly Asia. Pero I've been to the US because of that company. So, Asia, Malaysia, Thailand, Singapore. So, okay yun, tama ko? And then sa US, punta rin ako. Madalas din po ako sa London. Loan dito, loan doon. Ba't ko po sinabi? May posisyon, kahit pa paano maganda po yung sweldo, yung status sa buhay. Tama po? Bakit po ako nangungutang? Kasi kulang. And that made me think again, twice. Ano kayang pwede kong gawin? Because I've been working for 14 years, pero mga 9 years po akong boss. Kasi I started from the rank. So ano yung pwedeng gawin kong trabaho? So wala ako, trabaho, business, kaya lang, wala, tied up ka na. Kala ko wala nang kinabukasan after kung aalis ako, kung nasan man ako. And then i-invite po ako ng aking tao, siya po yung pinakamababa sa aming opisina. Ang hirap pong makinig sa taong hindi mo kilala. Agree or agree? Agree. Kilala ko siya sa pangalan, pero more than that, wala na. Kasi imagine 100 people every day, you meet them. Kilala ko lang sa pangalan. Tapos sinabi niya sa akin, Sir, gusto mo bang yumaman? Yung sinabi sa akin, Sir, gusto mo bang yumaman? Kontento ka na ba sa ginagawa mo? Makinig ka lang sa akin, payayamanin kita. In front of customers and managers na iba. Sabi ko, magbayad ka muna ng utang mo. Kasi napahiya po ako. Siyempre, at that moment, sabi ko, yes, I'm content with what where I am right now. Boss yata ako yung pinakamataas. Pero when I went home, nag-sink in yung tanong, am I really satisfied with the life I have right now? Tama? Kasi pwede yun eh. I am. Pero, pumasok rin sa isipan ko, hindi ko naman natanong yung pamilya ko, kontento na sila sa buhay na binibigay. Kasi you may be content and satisfied with the life, with the salary you are receiving right now. But have you asked your loved ones if they're satisfied with the life you are giving them? Let me talk to the young generation, mga millennials. Kailan niyo po balak suklihan yung kabutihan ng mga magulang niyo? Kailan niyo sila ibalak pakainin sa restaurant? Pag na-promote ka, baka may asawa ka na nun. Tama ho ba? It would take some time. So, kaya po nung, in short, pinakita po sa akin yung business and I joined. Sabi ko, this is it. So, mabilis po yung resulta, maganda po. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, sabi niya sa akin, Sir, mahirap to. Nakinig ka sa akin. Sabi niya sa akin, Sir, mahirap to. Sa isip ko naman, mahirap, boss nga ako, dami kong pinapatakbong business. Nung pumasok ko rito, hindi naman pala mahirap. Mahirap na mahirap pala. Kung hindi mo alam ang gagawin mo. Kung hindi mo alam ang gagawin mo. Pero pag alam mo ang gagawin mo at may guide ka, may blueprint ka, you have ways on achieving things, it becomes easier. Tama po. Kaya sabi niya sa akin, Sir, mahirap to. Pero makinig ka lang sa akin, malay mo, ako ang sugo. Eh, natanda mo po yung sinabi ng magulang ko. Kasi wala naman nagsasabi. I've studied for 14 years in basic education. 14 years. Kinuha ko nga ng 16 years kasi umulit po ako eh. Okay. Trained po ako sa US. Wala akong natandami nagsabi sa akin, makinig ka lang sa akin, payayamanin kita. Probably ganyan din na ano nyo, wala kayong masyado naaalala. Tama? Kaya, tsaka naalala ko yung sinabi ng parents ko. Adrian, pag may nagsabi sa yung payayamanin ka, makinig ka.
malay mo, yun ang sugo. Anyway, isip ko, sugo. Yung tao ko mukhang bisugo. That's bakit mo. And the rest is history. I'm glad I listened to him. I owe a lot of things to that person. Okay, that's why where I am right now, part of my success is because of him. So, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo ngayon, makinig muna po kayo sa akin. Makinig po kayo dun sa upline nyo. Makinig po kayo dun sa sponsor nyo. Malay nyo, yan na po ang sugo. Tignan mo nga yung upline mo or sponsor mo. Paki-check na. Mukha bang... Kahit ganyan yan, ganyan po yan. Okay. So, pag-uusapan po natin... Ready na po ba kayo makinig? Yes! Okay, so pag-uusapan po natin is one of the 5 modules AIM Global is offering you free in doing the business. Libre po. Isa sa 5 kasi yung dalawa probably nakita nyo na, yung product demo marketing plan. And of course, I'm encouraging you to attend yung ASAP training, a deeper understanding of the business. Ngayon pag-usapan po natin yung anong kailangan mong gawin pagkasali mo. This is an orientation. Bakit kailangan kong ma-orient, Adrian? I've been into sales for quite some time. Matagal na ako sa ganito. Well, kahit matagal na po kayo, kung saan man kayo, pag pumunta ka sa bagong larangan, kung ano man ang pupuntahan mo, kailangan mong ma-orient. Tama mo ba ako? Yes! So you will know what to do and what is expected of you. That's very important. Hindi pwede. Kayo, probably you've been to different work. Kahit kayo po ay boss na sa isang kumpanya, then you transfer to another company, you have no choice but to attend orientation. Tama mo ba ako? Yes! Again, ulitin ko, para alam mo, ano yung mga gagawin? Mas pinapadali po. Okay? So, part of the orientation, okay, I want you to lie. Can you say lie? Lie! Sinungaling, pambihira. No, it's an acronym. So, it's a process. I want you to have an open mind. So, pagbukas pong isipan nyo, please, open your mind and your heart. You'll learn something today. Be here. Pakisabi niya sa tabi mo, be here. Be here. Kalimutan niyo muna po yung mamimiss yung teleserye mamayang gabi. Marami pa pong teleserye na lalabas. Yung mga aswang, marami pa ho. Okay, mas aswang may lalabas pa ho. Kasi baka naririto po kayo, pero your mind is wandering outside. You are wasting your time here. Kalimutan niyo muna po. When you do that, you learn tonight. You learn this morning. And then I want you to record and still what you think is important. Not everything you see. Not everything you see. Okay? Yung sa tingin mo lang, wow, okay to. Hindi yung pati yung kulay kung okay nyo. And then pagdating mo sa bahay, ano nga ba to? The way you understood. Oh, ano yung information na tingin nyo makatulong sa'yo. And I suggest, well, you have to record it because if you are here just to listen, 38% lang po ang makukuha nyo sa mga sinabi ko. When you write down things, nasa 68 to 70%. And maganda nun, pag nasulat mo, babalik-balik, pwede mong balikan, and then pupunta po yan sa subconscious mind nyo. At pag pumasok sa subconscious mind nyo, parang kahit wala kang dala, alam mo na, nagiging ikaw yun. It becomes innate in you. And it doesn't end there. I want you to enforce. Can you say enforce? Enforce. Put into practice. Otherwise, all of those things that you have recorded are useless. Dapat po isabuhay. Pakisabi sa katabi mo, isabuhay. Isabuhay. Sa kabila, ikaw rin. Kanina ka pa eh. Okay. Isabuhay po natin. Kundi, walang saysay po ang pagpupuyat natin at pag-attend sa training. Proseso po yan. Hindi pwedeng ito lang. Hindi pwedeng ito lang. Okay? Are you with me? Yes! Now, ang una nyo kailangan malaman ay... Ba't may itim dito? Okay. Yung culture. Can you say culture? Culture. Sabi mo lang by definition, yan daw po ang ibig sabihin ng culture. Ba't kailangan na, ano yung kultura? Mga bagay na ginagawa. Proven things, system. Bakit po natin kailangan i-embrace yung culture of network marketing? You know why? Because you may be in a different culture right now. Iba po ang kinalakihan natin. My question is, yung kultura mo ba ngayon, yung nasa ang culture ngayon, is helping you move towards your dream? Yes. Kasi iba po yung mga nakaugalian natin on how we will talk to people,
how would we earn money, hindi nyo matatanggap yung iba rito pag hindi mo naintindihan. Tama ba ako? Ano yung sinasabi ko? Well, ako po, I'll be using my company, my former employer before, kasi doon po ako galing. Okay lang po ba? I used to be employed, boss sa McDonald's po. Okay? Ako po yung boss sa isang malaking, sa isang branch. Sanay po ako, sumisweldo, at ganito lang po, 15-30. Kayo rin ba ganon? Tapos, daily, mga 700, 800, 1,000 per day. Tama ba? O kayo rin siguro, or you're earning much, 1,500, 2,000, mukhang dito mga mayayaman yan. 2,000 per day. Sabihin na natin, sanay po kayo sa 2,000 per day. Tapos dito, sasabihin, pwede kang kumita rito ng 20,000 per day. Anong sagot mo? Mga demonyo to. Why? Because iba yan sa'yo. Tama? Iba yung nakalakihan mo. Are you with me? Yes! Iba yun. Tapos, ngayon, dahil may duda ka, you cannot, and you will not function well. Kasi 20,000, you have doubts. That's why you need to be oriented or reoriented kahit pangalawang, pangatlo nyo na to. Let's say for example, sino na po rito ang nakapag-try maglaba sa washing machine? Wala. Walang may washing machine sa inyo. Mabuti na naging global kayo, magkaka-washing machine kayo. Pag may certain limit ang washing machine. Load. Ngayon, uso-uso na ang laundromat. Diba? Bayad ka lang, may wifi, antay ka, diba? May limit yun, hindi mo pwedeng itodo. Let's say yung load na, let's say may 8 kilos, may 15 kilos, depende sa machine. Yung 8 kilos, pag nilagyan mo yun ng 10 kilos, malalaban. Kasya naman eh, tama? Pero hindi malalaban na maayos. Hindi malalaban. Pag tinuloy-tuloy, it would affect the efficiency of the washing machine. Tama ho ba? Siyempre, aandar yan, pero pag lagi mong ginagamit, 8 lang, naging 10, 10 ka ng 10, baka hindi tumagal. Tama? Malaban man yung damit, baka yung iba, hindi malinis. Tama ho? Yes. Same here. Pag hindi mo alam yung function mo rito, hindi mo alam yung gagawin mo, well, you can do the business. Diretso, why would I attend training? Magre-recruit lang naman, magpe-present. I've been presenting, I've been recruiting. Well, you can do those things. Pero baka hindi ka efficient, and you are not that effective. Tama? That's why, ang dami mong ginagawa, pagod ka, ba't walang resulta? Same, baka yung load na alam mo, hindi mo kaya. Okay, why? Because ang nakaugalingan mo, ganito lang, dapat ganito. Tapos dito, gabi ang training. Nakaugalingan mo, 8 to 5, papasok ka. Dito, magsisimula pa lang ng 5. Are you getting my point? Yes. O talagang, ano ba to? Tapos, yung mga salita, hindi mo maintindihan. Gabing-gabi, good morning. Tama ba? Yes. Gabing-gabi, good morning. Ano ba po? Ako ganun din eh. Ganun din, tapos may mga salita na hindi ko maintindihan. Remember, nasa corporate world po ako for 14 years. Iba po yung mundo. Tapos sabi sa akin ng aking upline, Sir, you need to attend the training kung talagang gusto mong yumaman. Umattend ako. Late po kami. Late. Sa third floor pa lang yun. Dahil late kami, sa likod kami napaupo. Tama ho ba? Parang yung mga nasa likod, late yan eh. Ay, hindi. Tapos, pag upo-upo doon, may narinig ako, tama, ito yun may mga nag-uusap, tapos hindi ko maintindihan. Tuwan-tuwa, yung init-init, siksikan, parang ganito. Tapos tuwang-tuwa, siksikan, halos magkakadikit yung mukha. Sabi baliw na yung mga tao. Kukunin ko yung pera nito, pasasabugin ko, dadalhin ko sa Cavite. Tinignan ko yung 3 tao, nadala nila, kasi doon, nakaganon lang naman. Sabi ko, ito yata baliw. Hindi ko sila maintindihan. Tapos sabi, anong baliw na baliw? Yung pala, may mga terminology na ginagamit. Tama ho ba? Yes. Ako hindi makarelate. Sabi ko, ano to? Kukunin pera. Yung pala, baliw na baliw kasi they are really in this business. Gustong-gusto nila yung business. Kukunin daw yung pera, papasalihin, dadalhin nila sa lugar nila, para pagdating sa lugar nila, isi-share nila yung business. They will expand their territory.
Yung pala yung ibig sabihin. Kala ko, parang mga terorista to ah. Kasi papasabugin yung pera. Hindi pala yon. So, may mga lingwahe po tayo hindi maintindihan. Kayo rin po ba? Yes. Some of them nilagay ko po rito. Ito po yung mga napag-isipan ko. Pag meron kayong salita na hindi alam, saan po kayo pumupunta? Dictionary. I call those words dito, nilagay ko po sa dictionary. Okay, so ayun pala yung mga ibig sabihin niyan. Kayo rin ho ba? Lalo na yung mga bago pa lang, nalito rin ba sa mga sinasabi? Na-experience nyo rin po ba to? Tari? Okay, hindi nakikinig. Picture kayo ng picture. Patayin ko to. Paano patayin ko to? Yes. Di ba totoo lang naman? So, ang suggestion ko po, part of knowing the culture is knowing the language. You have to speak like them. You have to understand them. Why? Because you can better connect to them and also to your prospect. Anong ibig kong sabihin? Minsan, part-time ka. Malalaman ng mga kaopisina mo, iimbitahin mo. E teka muna, ayoko dyan sa kumpanya nyo kung ano yung ginagawa mo. Pag ganun, power ng power. Good morning ng good morning kahit gabi. Eh hindi mo alam, ano sabihin mo? Pag tinanong ka, bakit ba good morning kahit gabi? Hindi ko nga rin alam eh, mga baliw yun eh, huwag ko nang pansinin. Now you can easily tell them. Tama ko ba? Okay, so, apart from this, hindi lamang ito. You can refer to the handbook. May mga terminology po doon. And you do not use this language to a non-member. Yes. Let me say this again. You cannot use those words. Iniimbita mo pa lang, bawel ka. Grabe ka. Halimaw ka, tingin ko. Yan po ibig sabihin connection. Hindi pa na. Huwag mo muna. Saan ba tayo pupunta sa OPP? Ano yung OPP? They won't connect. Nakuha niyo po? That's why sometimes sa invitation pa lang, palpa ka na. Kasi you are using a language. So you have to be careful. Meron tayong business presentation. Sa tingin ko, you are a leader. You have the potential. You tell them that. You don't tell them, agila ka. Sigurado ko, halimaw ka. At sasabog ka. Power ka kasi. Tama ho ba? So you have to know that. So part of knowing the culture are the words. So the things, how they do things, how they say. Importante ho yun. Alam nyo, if you do not know what they're doing, sometimes you cannot really function well. And then pakiramdam mo, others, tama ba? O, pero pag alam mo lahat, you enjoy. What's important, you enjoy on what you're doing. So you have to enjoy. Now, ano pa po? You have to identify yung deepest reason, yung why. Why you are doing in global. Daliman nyo po. Baka kasi rito yung iba sumali lang. Well, pagka sumali sa in global, kasi daming cute. Pagka sumali sa in global, wala, pang-riband lang. Pang-riband, tsaka gusto palitan yung mga nail art ko eh. Ang babaw po. Pag masyadong mababaw ang dahilan nyo, baka kaya mababaw din yung pasok ng pera. Remember, the potential here is so high. It's like you're earning or you're owning one McDonald's branch. I will tell you why. So, kaya siguro konti lang ganun. Kasi nga, well, ang babaw ng dahilan mo, dapat laliman nyo. Yung deepest why. Let me give you a tip. Ako po, I experienced attrition. When I joined the business, I saw the business March 2009. I joined April 2009. I started doing the business May 2009. So it took me 2 months and 1.5 months before doing the business. Pinag-aralan ko po mabuti. So kaya nung pagkasali ko, medyo mabilis po yung resulta. Silver executive ako ng less than 1 month. Okay? Hindi naman kasi bilis mo. Tapos, nag-gold po ako ng 3 months. Medyo mabilis na. Pero hindi kasi laki na makakita nyo. Okay? Tapos, ako po yung gold executive ng aking upline na service crew ko. Kaya siya nakapunta sa US. Okay? So, medyo mabilis. Nakuha niyo po? At mabilis din yung pagbagsak. I remember, I was already earning average po 150.
per month. Hindi na masama yun, tama ho? Yes. Kasi ang sweldo ko, that's times 4 of my salary, times 3 of my salary. So malaki na po yun. Kaso, dahil hindi ko masyadong alam yung business, ang babaw. Ang babaw po, hindi ako nakikinig masyado. Mayabang po ako. Eh bakit naman ako makikinig? Tao ko lang yan. Mahirap po talaga. Iba kasing kulturang pinanggalingan ko. So kaya nung naka-experience po ako ng mga parang mga setbacks. Parang isa-isang nawala. Parang sabi ko, parang mahirap nga talaga to ah. So sa isip ko. So nung dinidiretso, pero dumiretso pa rin ako. Nung sinasabi sa akin nung upline ko, kasi sir, hindi ka nakikinig eh. Bakit mo ba ginagawa yung business? Wala, gusto ko kasi yung 1.5 eh. Dati 1.5. 1,000, gusto ko ng 500. Ganun na. Sir, ang babaw. Ang babaw mo naman pera-pera. Well, of course, we all want money. Pero laliman mo, sir. Sabi niya sa akin, do this for your family. Dapat ang deepest reason why you're doing this is your family. Alam niyo, pag malalim po ang dahilan mo, hindi ka basta-basta ayaw. Pag malalim ang dahilan mo, ba't mo ginagawa to, baliwala sa iyo yung bagyo, baliwala sa iyo yung gutom, baliwala sa iyo yung pagod. Kasi this is for your family. Tama ba? Pag, ang ano dito, di bali na ikaw ang maghirap. Ako dahil sabi ko, di bali na ako maghirap. Di bali na ako mapagod. Di bali na ako magutom. Huwag lang yung pamilya ko. Kaya kahit nahirapan po ako, later on, diretso, alam niyo po kung gano'ng katagal po yung rock bottom. We experience rock bottom. Ano yung rock bottom? Yung pinakamahirap. Gano'ng kahirap? Hindi po ako nakakabayad ng renta ng bahay. 11 months. Kumita na ako ng malaki ha. Nung nagsimula po yung attrition, 11 months. Kasi halos walang pay-in. Pero I never stop. After talking to my upline ha. Kasi nung tayo, ugali natin, pag kumikita, ayaw natin kausapin yung upline natin. Tama ba? Pag kumikita, ayaw natin umatin ng training. Tsaka na ako atin ng training pag wala na akong kinikita. Ganun. Totoo, totoo. Ganun po ako. 11 months hindi ako nakabayad ng bahay. Pinalayas kami. Sabi ko, ang sungit naman ng landlady. Para 11 months lang hindi nakakabayad. Ang sama ng ugali, kinuha rin yung kotse na ipundar ko. 11 months lang naman. Alam niyo, pero it never entered my mind to quit in global. You know why? Because I'm doing that for my family. Sabi ko, it's gonna be temporary. This is temporary. What I'm experiencing right now is temporary. Kaya kung kayo po hirap na hirap ngayon, meron pa dito hirap na hirap? Yes! Ang dami. Taasan kami yung hirap na hirap. Ang hirap na hirap. No. Relax. Because I've been there. Ang gusto kong sabihin sa inyo, it's gonna be okay. Relax lang po kayo. Relax. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Imposible nung puro sarap, puro dali. Imposible puro dali. Paano ba daling-dali ka, wala, hindi ka nahirapan. Pag tinanong ngayon ng downline mo, paano mo nahihirapan ako? Upline eh. Ay, hindi mo na-experience yan, bahala ka sa buhay mo. Ano yung kwento mo? Normal po yun, tapos ang dali para sa'yo, lahat ng kausapin mo, sumasali. Sasali ka, ikaw, 7 days, 15 days, kami lahat, lahat sali, baka bukas kunin ka na ni Lord niya. So, hindi po pwede yun. So, yung deepest why, ngayon pa lang po, do it for your family. My suggestion, para sa pamilya mo. Okay? Kung pamilya mo, mahal mo sa buhay. So, pag para dun po yung gagawin ninyo, kahit mapuyat kayo, baliwala. Tama ba? Yes! And ano pong maganda, kahit po itaya mo yung hirap mo rito, sulit naman eh. Because you know the deepest why of AIM Global? Would you like to know the deepest why of AIM Global? Yes! Would you like to know why AIM Global is existing? Yes! Because of you. Okay? Kaya po nandito ang AIM Global dahil para sa bawat isa sa atin. It's beyond money. It's beyond money na po. You can see a lot of company out there. Pero check nyo po yung reason. What's the purpose of the business of the owners? Tayo po ever since, the board of directors, the reason why they're here, because of you. You may be ordinary, but the promise, you will become extraordinary millionaires someday. Yan po ang battle cry natin. Whether we are in the Philippines, we are in Asia, we are in South Africa, we are in Nigeria. Ganun po. So, bibihira po kayong makakita ng kumpanya
that is existing for their people. Okay, kaya we're so blessed. Palakpakan po naman natin ang inyong Lord. And ang concept, why would you love the business? It's like you're the boss. Sino gusto maging boss? Yes! Sarap maging boss. You are the CEO. Pag sinabi, mas okay yata to, no? Mas okay. Uy! Mukhang may taga-ibang kumpanya rito. Mabuti na lang naririto para magbago yung buhay. Palakpakan niyo naman si Rene. Si Rene. This is their birthday. Tama ho? Okay, yan. So, boss, masarap maging boss. Pag sinabing boss or CEO, Chief Executive Officer, it's like you're running a big business. It's like running a big business. Not like, because you are someday will be running a big corporation or business. Why? Because the potential here, this is a big business. I'd like you to know where you are right now is a big business. What you have right now is a big business because ang potential po nito is a big income. Malaking negosyo. This is your potential per day. Are you aware of this? Yes! Alam niyo ba, potential mo is 20,000 per day? Yes! Plus, kung naka-1 account ka, eh sino po ba rito ang naka-3 accounts? 60,000 kayo. Sino po yung naka-7 accounts? 140,000 kayo per day. Sino po yung naka-15? Naka-15? Times 15. If you, don't worry, even if you, gulo sila, talaga 20 yes. Totoo po ito. Wala pong, this is not hype. We're giving you hope. Kaya nga sinasabi natin yung pangarap mo, lakihan mo talaga. Kasi it's possible here in AIM Global. It's possible. If you have 1 account, this is your per week and per month. Pwede naman pagtsagaan to? Yes! Hindi na yan. Sweldo nyo dati ito sa 1 taon eh. Sweldo ko ng 3 taon yan eh. And we can get here in 1 month. That's the potential. Kaya kung mahal na mahal ko yung kumpanya dati. Mahal na mahal ko po. Kasi it's a good company. Pero kung minahal ko yun, mas mahalin ko to. Kung minamahal nyo po yung trabaho nyo ngayon, di ko alam kung part-time kayo, mas mahalin nyo to. Eh nagpapakapuyat ka nga sa trabaho mo for 500 a day. Pumapasok, di ba nagpapakagutom ka nga for 350 or 400 a day. May sakit ka nga, pumapasok ka for, tama ba? Ito pa kaya? Ito pa kayang AIM Global? Are you with me? Yes! This is a big business. Ano po? Why? Why you are the boss? Because you call the shot. You call the shots. You may open late. You may start late. You may start early. You can choose the people you want to work with. Ayoko kitang kasama. Huwag mo recruitin. Kahit sumasali, ayoko itsura nito. Masasali. Kahit may pera, ayoko sa'yo. Mukhang ano ka. You call the shot. Gusto mo pong mag-late, magsimula? Okay. You want to declare a holiday today? You can. Gusto mo walang pasok for 1 week? Pwede. Tama ko ba? Ikaw ang boss. Pag boss ba, magagawa mo lahat? Yes! Although it is challenging, because ikaw ang boss, the question is, are you the right boss? Pag boss mo ba ang sarili mo, gusto mo? Yes! Totoo? Yes! Tingnan mo nga yung sarili mo. Tingnan mo naman. Okay naman. Okay naman Okay naman yung bangs ko Okay to si Mama. And this is quite, although it's quite challenging. Well, wala namang madali sa buhay eh. Kasi pagyaman po ang pinag-uusapan natin dito, kaya challenging. You know why doing AIM Global is challenging? Medyo mahirap? Gusto niyo malaman? Yes! Because you are working for your dreams and goals. Not just for your daily needs. Kaya medyo mahirap, pangarap po ang pinag-uusapan dito. Kaya medyo mahirap, baka 1 year from now, makukuha mo yung sasakyan mo. Baka 2 years from now, nakatira ka dun sa dream house mo. Kaya medyo mahirap. Alam mo, sa akin, okay lang maghirap eh. Basta sulit naman. Naghihirap nga kayo sa ginagawa nyo ngayon eh. At tanong, pwede ka bang kumita dyan ng 20,000 per day? Yes! Sa trabaho nyo? Yes! Nahihirapan ba kayo sa trabaho nyo, yung mga part-timers? Nahihirapan ba kayo? Yes! Nahihirapan ba kayo sa negosyo nyo? Yes!
Pwede ba kayong kumita dyan ng 20,000 per day sa trabaho nyo? Oo. Tingnan nyo na, nahihirapan pala kayo. At hindi pa kayo pwedeng kumita ng 20,000 sa trabaho nyo. Diretso nyo lang in global. Mahirap pero posible po ang 20,000 pesos per day. You are the boss. Pero alam nyo, ang totoong boss mo, you may declare every day a holiday, you may want to open late, close early. Your true boss is your calendar. Can you say, my boss is my calendar? My boss is my calendar. Ano pong gusto kong sabihin? Write down your activities for next day, next week, next month, if possible. Next week, dadating yung mga magulang ko from ibang bansa. I want to declare next week a holiday. Okay yun po. Basta, meron po kayong gagawin prior to that week to compensate dun sa closed, saradong araw mo. And you have activities after the closed days. Nakuha niyo po? Yes. Sulat niyo po yung activities. Ang hirap magsulat, Adrian eh. Di ba kaya? Di ba? Ang hirap magsulat. Totoo po? Ang hirap magsulat, Adrian. Ang planning is never fun. It's never fun. It's meticulous, it's laborious, nakakapagod, nakakatamad. Pero alam niyo po sabi, nabasa ko rin eh. If you cannot plan, nakalimutan ko sino nagsulat. If you cannot plan, pero nabasa ko lang po. For the next 24 hours, yung activities mo daw, for the next 24 hours, what made you sure that you can accomplish your desires for the next 24 years? Pagsulat nga lang ng gagawin mo bukas, hindi mo magawa. Magkakotse pa kaya? Tsaka alam nyo, nagsusulat naman tayo sa, nagpaplano rin tayo sa trabaho natin eh. You're planning for your work, for your job, for your business. 500 lang kapalit per day, tama? List down your activities. Adrian, nasa puso namin. Nasa puso ko lahat ng gagawin ko. Alam nyo, yung nakasulat nga minsan eh, hindi nangyayari. What more pag hindi nakasulat? Kaya pakisabi sa katabi, lalim na uko dyan, sabi sa katabi, tama! Kaya sabi mo sa katabi mo, sulat mo. Sulat mo. Sa kabila, yung gagawin mo. Yung gagawin mo. Sulat nyo ho, okay? Now, ano pa ho, concept. Ang maganda rito, talagang yayaman tayo eh, kasi ang ginagawa natin, yung gawain ng mga mayayaman. Yes. Ano po ba yung ginagawa ng mga mayayaman? Sabi nila, pag kinokopya mo raw, yung ginagawa ng iba, eh magiging ganun ka rin. Eh ang ginagawa po natin, yung ginagawa ng mayayaman, o yung leverage, o yung pagparami ng oras at kakayanan. Para daw po tayo yumaman, hindi ako nagsabi nito, you check. That's the law, batas. Law of leverage, batas sa pagyaman. Pag para ka daw yumaman, paramihin mo ang oras mo, ang kakayanan mo sa pamamagitan ng iba, yayaman ka. Oh, let's prove that. Sino na po nakapunta sa SM? Maraming beses na. Yung iba wala. Sinong walang pakialam kahit anong tanong ko? Kasi meron isa na gano'n, no? Kahit anong itanong mo, hindi ako magtataas ng kamay. Pumunta kayo sa SM, maraming beses na. Sino may-ari ng SM? Nakita niyo ba siya sa SM? Kahit isang beses? Nakita niyo ba nagbukas ng pinto? Nag-mop ng floor? Talaga nag-welcome sa inyo sa parking? Pero kailangan gawin yun para mag-function ng maayos ang SM. Tama ho? Ayaw niyang gawin yun. Pero kailangan gawin yun para mag-function ng maayos, maraming pumunta at kumita siya ng malaki. Kaya ang ginawa niya, pinarami niya ang sarili niya at ang oras niya sa pamamagitan ng iba. He hired many employees to do those things for him. Kaya kahit nasa bakasyon siya, natutulog siya, may nagbubukas ng pinto para sa kanya. May naglilinis ng parking lot para sa kanya. Eh di ba yun naman ang ginagawa natin? Kumuha ka ng dalawa na gagawin yung kagaya mo. Kahit 2 hours ka lang per day, yung dalawa, 2 hours din, you now have 6 hours per day. Are you with me? Yes! Soon, dumami yan, you have 100 on your left, another 100 on your right, you have 200 people who's doing the business 2 hours per day, you now have 400 hours in a day.
may nagbebenta, may nagre-recruit, may nagpo-promote, yung ayaw mong gawin, may gagawa para sa'yo. Tama? Wala ka man, may gagawa para sa'yo. Tulog ka man, may gagawa para sa'yo. Mahihain ka man, may makapalang mukha dyan. Hindi ka magaling magsalita, meron dyan kahit tulog, nagsasalita. Power, grabe. Pagising mo, bakit ang dami nyo rito? Sabihin ng mga tao, inimbita mo kami nung tulog ka. So seriously, you now have 400 or 200 hours in a day. Imposibleng hindi ka kumita ng malaki kasi maraming gumagawa para sa iyo. Are you with me? Yes! Pinarami kasi ni Henry C. yung oras niya at kakayahan niya sa pamamagitan ng iba. That's what we are doing right now. Dalawa muna and help those two get their own two. Kaya na ang problema po sa atin, yung nakaugalian po natin, sinusuway po natin yung batas sa pagyaman. Sabi, paramihin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng iba. Ano ginagawa natin? Binibenta natin. You're selling your time. How much are you selling your time per day? How much? Yung sweldo, basic. 591. May piso pa no? May piso pa talaga. 491 per day. You are selling your time, actually not your time, the whole you per day for 491. Kaya no matter how hard working you are, how much overtime you incur per day, you don't get wealthy. You get sick. Kasi sinuway niyo yung batas. The law applies to all, even though you don't know the law. The law applies to all, though you do not know the law. Tama ba? Yes. O dito, marami pong one way dito, tama? Maraming one way dito. Oh, no smoking. Di ba may batas na tayo, no smoking? Yes. O yung one way na lang. Hindi mo alam, taga-probinsya ka. Lumuwas ka dito, dala mo yung sasakyan mong bago. Pumasok ka sa one way. Huhulihin ka, hindi? Yes. Baka kasi sinaway mo yung batas, sabi pa gano'n, gumanong ka. Tama ho ba? Yes. So, pwede kang makulong. Are you with me? Yes. Pwede kang makulong kasi sinuway mo yung batas. The penalty would be, bayad ka, tubos lisensya, seminar, or makulong kung ayaw magbayad. Tama ba? Sinuway mo yung batas eh. At hindi mo pwedeng sabihin doon sa MMDA, sa traffic enforcer, Sir, hindi ko alam yung batas, it does not apply to me. No, it applies though you do not know the law. Same as the law on how to be wealthy. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko naman alam na ganyan eh, para yumaman eh. It applies. Ano po nangyayari? Tayo po, binibenta natin, dito naman sa batas ng pagyaman, pag sinuway mo, hindi ka naman makukulong. Tama ba? Pero I guarantee you, bilanggo kayo ng kahirapan habang buhay. Kasi sinuway mo yung batas eh. Are you with me? Yes. Now, kaya nga ang ginagawa natin yung ginagawa ng mga mayayaman. So, soon, wag po kayo magmadali. Definitely you'll get what you are aiming for. Huwag kayo magmadali. Huwag man loko. Huwag man daya. Huwag magmadali. Sabi mo nga sa tabi mo, huwag man loko. Sa kabila, sabi mo, lalo ikaw. Huwag malakas ang hugot nyo pag gano'n. Ang kailangan nyo lang po, tumulong. Gusto nyo ba tumulong? Yes! This is a very noble profession. Ang network marketing, ang networker, network marketing, MLM, kung ano man tawag nyo, this is a very noble profession. Because we can help people get their dreams. Kaya po napakaganda. Huwag kayo mahihiya. Kaya lang, yung iba sa inyo nahihiya sa pag tinanong, ano ba yung negosyo mo, Adrian? Kayo, di ba, minsan nahihiya? Ako, nung nakita ko, kasi siyempre, kaibigan ko, nagtatrabaho kami 14 years, laging nakamaganda yung mga suot, naka-corbata, maayos po. Nung nagkita kami, sabi sa akin, Adrian, networking ka daw, networking ka daw. Networking ka daw. Sabi ko, networking ka daw. Ano yung sinasagot ko? Networking ka daw, networking ka daw. Ganun. Ano yung sagot ko? Hindi. Networker ako, wrong grammar ka eh. Hoy, wrong pronunciated ka kaya? Pwede huwag niyo awayin. Huwag niyo, kasi kayo minsan nahihiya. Ako talagang hindi naman ayaw niyo makipag-argue. Okay? Ang gusto niyo, huwag awayin kasi hindi nila alam. Huwag kayo maya kasi yung iba sa inyo, pag tinanong,
Oh, ano bang negosyo mo? Mukhang bago na yung pinagkakabalan mo. NRP. Ano? Networking. Ano ba yung kumpanya nyo? Global. Ano? I'm a professional network marketer. I'm a business coach. I am mentor. Di ba yun ang mga sinasabi nyo? Yes! Ba't kayo mahihiya? Noble profession po ito. Bakit noble? Kasi matutulungan mo yung tao, makuha nila yung pangarap nila. Yes! Diba napakaganda po noon? Tapos ano pa ho? Thank you. Huwag kayo mahihiya. Sabi mo sa katabi mo, walang hiya ka. Ay, iba pala yun. Sorry, erase. Tinitsik ko lang. Ay, nagalis mo, walang hiya ka. Okay. So, alam nyo, when you help people, yun talaga eh. You help them get what they want. Sabi ni Zig Ziglar. Proven by Zig Ziglar. Sabi ni Zig Ziglar, oh, you help people get what they want. And definitely you will get what you want. Ano bang gusto nitong dalawang tao mo? Makakuha ng unang dalawa. Pag nakuha nila yung dalawa nila, di ba meron ka rin namang matching bonus doon? Tama ba? Yes! Tsaka na muna yung sayo ng sayo. Ang ginagawa nyo kasi minsan, ikaw to, di ba? Ay, walang pansulat. Baka si Rene mamaya. Ikaw to, di ba? Ang gusto mo, kumita na kumita. Tulungan nyo muna yung dalawang nakuha nyo. Yung muna. Hindi eh. Laging ang inaano nyo, ang inaano mo, may agenda kayo. Kaya hindi nagtatagal. Ano yung agenda? Gusto ko talagang kumita agad, mabilis. Kailangan unahan ko yung apply ko. Kailangan mag-silver agad ako. Sige, 1 month, gusto kong maging 1 day. Tulong muna. Anong ginagawa? Sasabihan niyo yung bagong prospect. Alam mo, gawa mo lang ng paraan nito. 6980. Okay na yan. Sigurado na. Tama? Di ba ginagawa niyo? Tapos ginawan po ng paraan. Nung kasali na, apply, kasali na ako. Teka, para mas malaki, gawa mo ng paraan yung 7 heads. There's nothing wrong with that. In fact, I'm encouraging you to discuss yung 7 and 15 accounts or 3 accounts. Pero kung talagang makikita mo ng prospect mo, sinanla na yung magulang para lang makasali. Kulang pa nga sa 6980 yung value ng tatay eh. Pakitain nyo muna. Pakitain nyo muna. May mga ganun ako, isa rin yung sa mali ko yan dati. Siyempre, pag gusto mo mag 3 heads, 7 heads, 15, sa totoo lang ha, hindi mo naman talaga gustong, parang mabilis ka. Pag gusto mo ng 7, 15, para maraming bagang, bangga sa 1,000. Assess nyo po, depende po sa downlines natin na bago. Kasi minsan, nabe-burn out, tama ba? Yes. Sabi, 6,980 pang-anim na 6,980 ko na to Kulang pa raw ng isa. Pambihira kinumpit, magkano 40,000. Pagod na ako. Biro mo, 2 buwan na wala pang kinikita. And well, in fact, hindi dapat yun ang mga una. Help your people. Mamaya sa goal, sabihin natin, dapat makakuha, pag-uusapan natin, makakuha muna yan, turuan nyo muna, makabenta muna kahit isang box ng kape. Makapag-talk ng ano. Yan yung mga game plan interview after joining. Pero ang mali ko po dati, ako ito, may napasali ako, hindi. Position po, tatlo. Hindi mo kayang 7, kahit isa ka ng 2 na lang yan sa abang. Diskarte po yun, pero depende rin sa downlines natin na bago. Pag kumita po yan, hindi mo na kailangan i-motivate yan. Ang kumikita, hindi mo kailangan i-motivate. Totoo. Kaya pakitain mo muna yung downline mo. Pakisabi mo nga doon sa katabi. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, pakitain mo muna yung downline mo. Ang best motivation, kumita yan, tama? Kahit anong power mo dyan, power! Pag walang laman ang bulsa niyan, kumukulo sikmura niya, kahit pakausap mo yan kay Doc Ed o kay Sir John, walang ma-power yan. Pero, tama ho ba? Yes! Yan. Sino ba yun? Abaan ko to eh. Okay, so, and then it's normal for those of you who's doing the business just now, this is your first time, o kahit hindi man first time, you are encountering fear, it's normal.
Normal po ang makaramdam ng takot, lalo na pag first time mo palang gagawin. Totoo ba? It's normal. Kahit ako, kahit lahat po ng first time, medyo nakakatakot po talaga. Okay? So, saan na ba yun? Ayun! Ba't ganun yung boses mo? Nandito ka sa likod, pero sa likod, ay, nasa gitna ka, pero yung boses mo nagagaling sa likod. Doon ako nakatingin sa likod, ito ka lang pala. Teka lang. Kasali ka na ba? Kasali ka na? Baka mamaya sabihin, ewan ko, nasa ba ako? Palakpakan nyo naman to. Balagay ko, ito yung ano. Sa tingin ko, ito yung magkakasunod na magkakaroon ng Mustang. Ay, hindi pala ikaw yung katabi mo. Ang galing ito. Okay. Now, so, halika dito. Yung fear. So, ito po hindi totoo. False emotions appearing to be real. Hindi po totoo yan. Okay? At normal po matakot. So, ang problema po dyan, yan kasi ina-experience mo before, or you think you will experience it now. Wala po dapat lugar ang takot sa ngayon. Kung ano man yung gagawin mo, tanggalin mo yung takot. So focus on what you are asked to do. If you're asked to invite, invite. Do not think of the result. Do not think of what you've experienced before. Minsan matatakot ka mag-present sa harap ng tao. Bakit? Kasi baka tanungin ako eh. Tama ba? Kasi dati nag-present ako in front of doctors and nurses. Tinanong ako na right now, gano'n na naman. So you have this fear in sharing the business because of your past experience or what is about to happen. Ano, sino yung mga manunood? Mga boss? Naku, may mga nurse? Baka matanong ako. Future. So my suggestion, focus on the now. If your task is to invite, then invite. Do not think, baka hindi sumali, baka pagtawanan ako. Invite. Present. Baka makalimutan. No, present. Kailangan po walang lugar yung iniisip mo, baka hindi sumali. Wala tuloy sa puso yung pagpe-present. Remember, you have to speak from the heart. Pag nanggagaling dito po yan, ibang klase ho yan. Kaya yung tandaan nyo, may training tayo, dapat yung mga nilalagay nyo sa puso nyo. Meron po tayong training doon. So, normal na matakot, gaya po sa yung first time na mag-withdraw kayo. Sino yung nagkaroon na ng ATM card dito? Taas ang kamay. Diba? Can you still remember the feeling? Yung nagkaroon kayo, yung una muna, hindi sa global, yung talagang first time. O, di ba tuwa ka? Yes! Pero, napalitan yung tuwa mo nung mag-withdraw ka na. Kasi first time ka mag-withdraw. Tama ko ba? Yes! Nakaka-first, ang dami mo i-memorize. Ang daming number nito. Tapos, dapat may huwag ganito. Stop, look, and listen. Tapos yun. Tama ko. Ay, sa brain pala yun. Stop, look, and listen. Kaya pa mag-withdraw ka, ayaw mo mapahiya, maaga ka pumupunta dun sa machine. First time eh. So, parang pa nagkamali ka, walang tao. So pupunta ka alas 6 ng umaga, walang tao. Tapos mag-withdraw ka na, di ba? Ay, nakakatakot talaga kasi nagsasalita pa yung machine. Power, wala ka pa sweldo. Tapos inulit mo pa, wala pa nga kulit mo. Nag-inquire ka, tikas ng ulo mo. Ay, hindi, di ba pa mag-withdraw ka? Ay, nervousin ka talaga kasi baka makain, baka... Na-experience yun? Yes! Tapos kung mag-withdraw ka na may dumating, ano gagawin mo? Ay! Mauna-una mo. Hinaantay pa ako. Di ba? Tapos mag-withdraw ka na naman, may dadating na naman. Ay, sinave ko po kayong lahat. Alas 10 na, hindi ka pa nakaka-withdraw. Pero yung mga sanay, di ba? Pero yung sanay ka na, di ba gusto mo pang mauna? Minsan humingi ka pa, pwede mo pang mauna, nagmamadali lang ako, tama? Yung mga taga-in global, lagi nagmamadali, di ba? Pag mag-withdraw. Excited kasi. Tapos, yung mga hindi, yung bago, tinatakpan pa dati, di ba? Pero pag kayo, pag gano'n, nagsuselfone pa eh. Ang daming laman, no? Sige, gawin niyo, ma-hold up kayo.
Kasi pag palagi mong ginagawa. Now, what's keeping you from doing what you are asked to do for you to get something? Ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng 500 na direct referral, what's keeping you from inviting and presenting? Natatakot ka mag-present? Baka mapahiya ka? Baka mag-invite? Then keep on doing it. Gawin mo palagi. Saan ka ba natatakot mag-invite? Mag-invite ka palagi. Mag-present ng product? Present mo lagi yung product. Marketing plan, then marketing plan. Mag-close, closing. During my time, ang pinaka-challenge po sa akin, yung talagang full-time networker ako, mag-close. Yung ikaw-close na, kasi ako, pinag-aralan ko paano mag-present. Kinopia ko si Doc Ed, tapos si Sir John, pinanood ko, may sarili akong estilo. Pag isa lang, ang kaya ko mag-present kahit marami, ang pinakamahirap, yung asking for the money. And some of you, baka katulad ko, pag minsan ibibigay na yung pera, ay, saka mo na i-apply ko kasi malaki masyado yan, hindi ko kaya hawakan yan, tayo natin. Kunin niyo po yung pera. Tandaan nyo, you're out there not to sell, not to tell stories. You're out there to get sales, bumenta. Hindi lang para mag-present. Ang bottom line, bumili dapat to. Sumali to, kung hindi sasali, dapat bumili. Kung hindi ka mag-join, bibili ka ng global package. Yun ang option mo. Practicing yun. Sir, are you joining or buying the package? Sabi naman yun, I don't want to join, but I want to buy the package. Ang sagot mo, good. Don't join, just buy the package. At tandaan nyo, yung last song syndrome, di ba? Kung ano yung huling sinabi mo, ganun, huwag yung sasabihin, sasali ka, hindi. Hindi, okay. It's not just asking the right question. You ask the right question. Sir, bibili ka ba ng package o sasali? O sabi, ayok sumali sa inyo. Bibili lang akong package. Tama yung desisyon mo, sir. Pag-uwi, no? Pag-uwi, sasabihin sa asawa, saan ka magaling? Kami-kami, ay, pakabwisit yan. Dahil power ng power. Networking. Ano sabi mo? Ayoko sumali. Good. Good. Ayoko sumali. Ano gagawin mo? Bibili lang akong package. Sabi mo asawa, yan ang magandang desisyon na ginawa mo. Kaya lang hindi na sumali. Huwag nyo kasing bibigyan ng option na hindi sumali o bumili. Ngayon, pag nilabas na yung pera at the middle of the presentation, closing technique, pag nilabas na, nagpe-present ko ng product, mukhang maganda yan, pabili na, magkano isang box? Ay, sir, sandali. Kailangan makita muna yung kabuuan. Kunin nyo na yung pera pag bibili na. Benta na ho yun. Tapos, pag bumili na, no, sir, alam mo ba, diretso mo. Yung iba kasi, di ba, sometimes you're talking your way out of sales. Benta na eh. May 300 pesos ka na eh. Kaso, pero hindi po dapat yung 1 year, dapat 3 years, 7, kaya ipunan mo yung 15. Eh sana may benta ka ng 300, kahit yung pamasahe mo, pagkain mo, masagot na. Sige, balikan next year, mga 15 heads ako. Are you getting my point? Yes! You're out there to sell, to make them join. Tandaan niyo po yun. Pero huwag niyo ipakita na ganun agad. Saan may pera ka ba? Bigyan mo sa akin yan, sir. Payayamanin kita. Gagawin mo 1 milyon yan ng 6 months. Ano mo sabihin sa'yo? Terorista ka ba? Maintindihan niyo po ako? Yes! So yung fear, no? Just do it, okay? Wala dapat lugar ng fear. So it's either, you have 2 choices. It's either you face it and, get the reward or run from it. Ang pinakamadali is run from it. Pero forget your dreams. Remember, your upline won't be by your side all the time. It is you who needs to make a decision. You have 2 choices. Yan. Baka lagi nyo pinipili yung easy way out. Forget it. Okay? Now, what would eliminate the fear? Basics. Kaya ka naman natatakot, may duda kasi wala kang alam or kulang yung alam mo. Tama ho ba ako? Yes! Totoo yun. You are not confident in inviting, presenting, or whatever because you lack the knowledge. You lack the wisdom. So the antidote is be equipped. Learn the business.
Di ba sabi po sa inyo, umattend kayo nito? Sinabi ba sa inyo ang apply nyo? Yes! Ilang beses po? Ano isa? Sabi niyo isa? 5. Tama ho? Bakit marami? Bakit marami? Kasi pag palagi mong naririnig, pumapasok po ng mabuti. You just don't become excited. Kasi pag unang attend mo lang, excitement lang yan. Totoo? Yes. Tandaan nyo, the first time you saw the business, excited ka pa lang. You don't know anything. Ang pumasok lang sa isip mo, power, grabe, payaman. Yung iba, tinanong ka saan galing? Power. Kumain ka na ba? Grabe. Saan ka galing? Payaman. Ano ka ba? Di ba nakagano kayo? Pero as you go on, you begin to understand, tama ba? You internalize, iba po, and then you master. My suggestion is not just 5. For me, 7 and above. You know why 7 and above? It's biblical. When you are exposed to something, when you read on something, see something, 7 times and above, it will be downloaded to your subconscious mind. Which is, the Bible calls it, your subconscious mind, the heart. Yun yung sinasabi ko, pag nasa puso yan, kahit kailan, hindi mawawala. Pag tinanong ka, lumalabas at lumalabas yan. Minsan kahit tulog ka, madaling araw, 4 a.m., sinampal ka. Ano naman ang sequence mo sabi? 12 may sabos ng gabi. Kasi nga 7 times, tama? May sinasabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So anong naman ang puso mo? So download things that would be essential to your success here sa puso. Including the basics. Walang bayad ho ito. Alam niyo ho ba yun? Yes! Walang bayad. Eh bayad nga kayo ng bayad sa tuition fee niyo eh. Yung nag-aaral tayo eh. 14 years, hindi nga kayo nagreklamo eh. Pagka-graduate mo, 491. Dito pa kaya, the potential is how much? 20,000 per day. So, 7 times I suggest. Okay? Kaya nga i-record nyo kasi you can play it back paulit-ulit. Now, so para daw mawala ang fear, you have to act on it. Yan yung sinasabi ko. So for the fear to go away, you have to act on it. Saan ka natatakot? Mag-imbita, imbita ka palagi. Mag-present. Kung sanay ka sa marketing plan, hindi ka sanay sa product demo, mag-product demo ka naman. Mag-closing sa closing. When you keep on doing that, fear will go away. Wala na eh. It becomes innate in you. Ano? Marketing plan? Ako na. Product? Ako na. Kasi kaya-kaya mo na. So, tsaka bakit kayo matatakot? Sige nga. Bakit ba kayo natatakot sa harap? Sinong natatakot magsalita sa harap? Sila. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, dami ng galing sa inyo. O, di ba natatakot ka? Bakit? Tsaka, tignan nyo Kunyari, sinabihan ka ng upline, ikaw mag-intro sa akin mamaya. Eh, ano ngayon kung magkamali ka, mamamatay ka ba? Hindi! Meron na ba kayo nakita? Oh, ba't namatay yan? Ay, kasi nag-introduce nyo sa ano, nagkamali, yung patay. Okay. Okay. So, dwell on the positive aspects of things. Parehong future po yan. It's about faith and fear. So my suggestion, why would you dwell on the negative side when you can be on the positive side? Yes. My suggestion for you is to activate faith rather than fear. You have to faith it till you make it. I don't fake it till you make it. Don't fake it. Sabi nga, fake daw, no, it won't last. Sometimes faking things works, but not for a long period of time. You have to faith it. It's having a belief in the product or the marketing plan, in AIM Global, na hindi, I don't care where I am right now, but what I know with AIM Global, soon I'll be getting this, and that. Naka-coach ka na ba? Hindi pa. Pero with what I have right now, your vehicle, AIM Global, can give you the car you want. The house, your dream, tama ba? So, kasi syempre, it's only a matter of time. Hindi naman sabay-sabay. Depende pa rin yan sa ginagawa mo. So, kaya nga sinasabi natin, pag-aralan niyo po yung negosyo. Know the ins and outs of the business.
Kasi pag mababaw po yung inyong foundation, madali po kayong masway. Tinuturo po yan sa ASAP. Pag mababaw ang foundation, kaya nga sabi 5 times, keep on attending training, pinapalalim po yung foundation natin sa business. Pag mababaw, umattend ka, late ka, sa likod ka, hindi mo pa tinapos, magsishare ka ng business, sabihin lang sa'yo, scam yan, hindi na tatagal niya, magsasara na yan. Ay, ganun ba? Inuuna pa, well, ito na yung pag-asa natin, payaman. Ano yan, yung global, ako magsasara yan bukas. Ha? Buti na lang, nag-7 years lang ako. Power pa. Kasi ang babaw ng foundation. Nakuha niyo ba? Yes. So, you have to have faith in it. So, normal for you to experience rejection. Normal po ang rejection. Okay? Normal. I bet, hindi mo bet na. I know you are experiencing rejection even though you are not yet here in A Global. Tama ho ba ako? Yes. Pag sumakay kayo ng tricycle, hindi huminto, rejection na ho yun eh. Tama ho ba? Yes. Ito, sa McDonald's. Hindi lahat ng pumupunta sa McDonald's kumakain. Tama? Yes. Hindi lahat. O di rejection nyo, di ba? Pagpasok nyo sa McDonald's, o i-greet pa kayo. Good morning, sir. Welcome to McDonald's. Di ba? Ikaw naman, good morning. Tapos ito yung cashier, yung counter. Sasabihin sa'yo, good morning, sir! Welcome to McDonald's. Sabi mo na, good morning. Ikaw, lampas, diretso ka saan? Diwiwi ka. Painom. Tapos ng magwiwi, dadaan ka ulit sa counter, di ba? Anong sasabihin ng mga crew? Thank you, sir. Tapos yung guard, bago ka lumabas ng lobby, ng lugar, thank you, sir, come again. Nagalit ba? Nagalit. Pinasalamatan ka pa nga eh. Sabi pa nga sa'yo, thank you, sir, balik kayo, wiwi kayo ulit. Don't take it personally. Yung rejection, if they say, no, not now, tomorrow, not, it's because probably you haven't exposed them the right number of times for them to like the products or the business. Don't take it personally. It's nothing against you. Baka kulang pa po yung exposure niyo sa kanila, sa business. Tandaan nyo, sinabi ni Eric Worre, you need Eric Worre, you know him? Yes. Check nyo si Eric Worre. Ang galing po niyan sa skills. 30 years, almost 30 years experience in networking. Na-interview niyo na po na halos lahat ng mga successful networkers around the globe. Pati yung mga ina-idolize yung mga, sino ba, yung libro, Rich Dad Poor Dad, who's the author of that? Robert Kiyosaki, Les Brown, na-interview niya lahat. Sabi po niya, for a person to say, yes, I will buy, I will join, you need to expose that person 4 to 6 times. 4 to 6 times exposure before he says, yes, I will join. Eh, ilang beses mo naman na-expose? Sinabi mo lang, at ginawa mo pa, may pera ka ba? 6,980, sali ka. Ayaw mo. Wala ka na exposure eh. Ano yung exposure? Para sa skills na rin po ito. Painumin mo ng products, painumin mo ng coffee, pakita mo yung website, pakausap mo sa upline, dali mo rito sa office, pain mo rin sa crossline, that's exposure, tama? Yes. Sabi niya, 4 to 6 exposure would make the prospect say, yes, I will buy, or yes, I will join. Now, if you have that in mind, you plan the exposure. Prospect ko to, sabi niya, pupunta ako sa kanila, papakatikimin ko ng coffee. That's one exposure. Saan galing to? Sarap pa. Ay, maraming laman yan. Ito, saan? Pakita ko sa website. Second exposure. Are you following? Yes. Tapos gusto mo sumama sa office, dali mo rito. Paupuin mo, pautin mo ng product. That's third exposure. After the presentation, pakausap mo sa upline mo. That's fourth. And so on and so forth. Hindi pinag-uusapan ng pera. Kaya may mga tao, and most of the people who were invited on OPP would say, yes, I want to join because they're exposed the right number of times. Hindi pinag-uusapan, wala pa akong pera eh. Ang sasali. Nakuha niyo po? Yes. Nasasayang kasi minsan, isang exposure lang at mali pa. 4 to 6. Coming from a guru. Almost 30 years in the business. After interviewing a lot of successful networkers, not only here in the Philippines, hindi nga sa Pilipinas, abroad. I recommend the book, yung, ano yung book niya? Nakalimutan ko yung title. Basta you check sa YouTube, Eric Worre, W-O-R-R-E. Eric Worre. Check niyo po, libre na.
So, check niyo po yung kanilang paano mag-invite, paano mag-present. Makulang po tayo sa skills. We're so blessed nowadays because of the technology. Hindi nyo na kailangan bumili ng libro. Tama ho ba ako? Yes. Google lang, Google lang. YouTube. YouTube. Part of the process ang rejection. What's good after rejection comes acceptance. Tama po? Yes. Imposible naman lahat ayaw. Yes. Diretso ka lang. Yung sa sinasabi, di ba? Diretso. Imposible naman. Sa card. Ilan po ang banahay? One deck of cards. Ilan po yun? 52. Ha? Kala ko 22. 52. Tama? Pag siyempre meron dong alas. Ilan? At meron dong king. Ilan? At meron din dong joker. At meron din 2, 3 sa butaw. Di ba? Yes. Pag bumunot ka, 1, 2, 3, it doesn't necessarily mean that you will get the ace immediately. Yes. Pero when you continue on, drawing cards, soon makukuha mo yung alas, tama? Yes. Eh wala, pang 3 pa lang, ayoko na. Ganon din po dito. Inaantay mo, hanggang 2 lang ako, hanggang 3 lang. Pag ayaw, ayoko na. Ang binibilang, yung rejection, baka 5 rejection lang ako, ayoko na. Diretso, kahit puro rejection, diretso. Laging sinasabi nila Sir Arnel, Sir Adrian, yung mga experience niya, 20 years na, di ba? 15 years. Pag ni-reject ka raw, diretso. Rejection, diretso. Rejection, diretso. Siyempre, bago ka pa lang baka kulang pa yung skills, may mali pa, hindi pa talagang nakatono yung skills mo towards, convincing those people. Diretso ka lang, pero as you go on, you become an expert on something. Rejection. 1 week na, diretso, rejection. 1 month na, diretso pa rin, rejection. 3 months na, 1 year na, diretso. 2 years na, diretso. Ay, pag 2 years, yun. Lalo mo kayong ihinto, nakakahiya na, diretso pa rin. Okay. Siyempre, may sasalin, tama po? Yes. May na-experience ba kayo, sinabi ng Pag-asa o sa news, may bagyo, hindi malaman kung kailan matatapos. May bagyong darating, mga 1 taon yan nandito sa Pilipinas. Pagkatapos ng bagyo, di ba tag-araw? Yes. Ganun din po, after rejection comes acceptance. So you just keep on keeping on. Kailangan nyo naman si Steph Curry, tama? O siya yung example ko kasi sila yung latest na champion. Dati si LeBron James kasi sila yung champion. Kaya yung mga tumuna. Magaling talaga to sa 3 points. Tama ho ba? Pero hindi lahat ng tira niya, pasok. Yes. Pero he never stopped. Kahit wala, 3, wala, 4, pero pag nakuha na yung momentum, di ba sunod-sunod na? Same. Alam nyo, pag nagpe-present kayo, go on. Minsan ayaw. Pag 10, may isang sasali. May ganun ba? Yes. Then you now have the batting average. What's the batting average? Parang sa baseball, di ba yung batting average? Ako nyo, pinahan yung bola. Ibig sabihin, sa 10 tira, 1, matatamaan niya. So kayo, when you have the batting average, you can project easily. Sa tuwing 10 ang kakausapin ko, may isang sasali. So, kailangan ko ng 2 ngayon. I need to present to 20. Pero sometimes, when you present sa 10, nagiging 2 na. Sometimes, nagiging 3. Why? Because you're becoming better on something. So, ano yun? Dire-diretso lang po kayo. Pakisabi sa katabi mo, keep on keeping on. Keep on keeping on. Sabi nila, ito raw. Totoo ba to? Yes. Tama? Yes. Some will join, some will not. So what? Who's next? Okay naman ho yan. Kaya lang may konting yabang yan Tandaan nyo, we don't want to offend people. This is not applicable if you are not yet equipped in this business. You can only use this principle if you are well equipped. Paano yun, Adrian? Kakasali mo pa lang ngayon. Natural, wala ka pang alam. Tama ho ba? Yes. Imposible mo, kasali mo pa lang ngayon kasi galing mo na magsalita yung apply mo. Iba yun, ikaw na. Pagkasali, sumali ka ngayon, bumili ka ng GP. Itong in-apply mo, narinig mo sa apply mo, basta SW4, tandaan mo. Kaya mag-ingat po kayo sa pagsasabi. Pag sinabi mo kayo, ano yung SW4? Apply. Some will join, some will not. So what? Who's next? Tama? Kakasali mo. Yun ang bumaon sa isip mo. Ay, ang dali yan pala. So, excited ka, you will share the business. Tama?
Pag uwi mo, nakita mo yung kaibigan mo, gusto mo maging global? Ayoko. Samuel na. Ikaw, gusto mong yumaman? Ayoko nga. So what? Who's next? Tama, dali lang pala. Samuel join, Samuel na. Pamatay na mahirap. This is only applicable if you are well equipped, well-rounded about the business. You are well, you know the products very well, you know the marketing plan. After doing almost everything, sharing everything, ayaw pa rin, you move to the next prospect. Pero never, na wala ka pang pinipresent, gusto mong yumaman, ayaw mo, di wag, so what? Ikaw, gusto mong makapunta sa Amerika, so what? Who's next? Present. Some of you are closing the sales without presenting. And some are really well on presenting, but fails to close. Ang haba ng presentation, 2 hours, may downline ako ganit, 2 hours nag-present. Upline, napagbigyan kami ni Mayor. Sabi ko talaga, gano'ng katagal? 2 oras kaya kami. Na-present mo lahat? Oo. Product, marketing plan, may sharing pa. Anong sasali? Sabi niya, ayun, yun lang hindi ko naitanong. Hindi na-close. Okay. Now, so very important is also your attitude or attitude. Alam niyo, no matter how good you are, if you have a bad attitude, it won't take you anywhere. Para kung naka-Ferrari kayo. Maganda ba yung Ferrari? Yes! It's a very powerful car. Pero flat yung gulong, it won't take you anywhere. Parang ganon. Attend ka nga ng training. Ang galing mo magsalita, ang ganda mong manamit. Pero masama naman ang ugali mo, wala kang pa pong patutunguhan. Dapat maayos po tayo. Okay? Ano po yun? Always count your blessings. Ano yung meron ka? Hindi yung wala kang hinahanap mo. Kakainis! 500 lang ang downline ko. 500 kaya yun. Dati nga wala ka kahit isa eh. Kakainis. Ba't yung downline ko? Hindi kasing galing yung mga yun. Hindi kasing galing yung magsalita. Hindi. Count your blessings. Alam mo, hindi kayo pagkakatiwalaan nung gusto nyo mas malaki if you cannot take care of the small, what you have right now. Start appreciating things that you have. Kaya hindi kayo maging masaya, ang hinahanap nyo yung wala ka. Dapat ganun yung downline. Dapat ganun yung bahay, meron kami headquarters, ganun. See? Can you tell your seatmates, count your blessings? Count your blessings. Bilangin. Sabi niya, apply sa kanan naman, buwisit itong isa. So, wag tanggalin niyo po ito, yung mayabang. Alam ko na yan, di ba? O, kahit sa sa Nigeria, alam niyo, when I presented, 2012, pinadala po ako noon, July, to open the business. And ang opening po natin October 1st. But about a week before the opening, pinatawag po namin yung mga leaders sa iba't ibang kumpanya. Umupo, ang dumating 27. Okay? Sabi ko, in-explain ko yung business. Sabi sa akin, wait, excuse me. You don't have to explain everything because we know it already. Sabi sa, ganun. Kasi, mga experience nun, 23 years, 25 years. E nung tinanong ako, how long have you been doing network marketing? Noong 2012, ano pa lang po ako noon? 3 plus 2, 5 years. 5 years, we are in this business for 25 years. We know that already. You don't have to explain. Just tell us how much is the GP or how can... So I don't think you know this. Probably you've heard about this. What do you mean? Sabi sa akin. Because if you know this already, are you driving your sports car now? Are you living in your dream house now? No. I don't even have a car. Then you just heard about this. Nung pinresent ko po, baliw sila. Sabi nila, ay ganda niyan, kahit Nigerian. Kasi sa kanila, noong 2012, magkakaiba po eh. Meron lang unilevel stair steps, direct selling. Sabi ko, yung kumpanya mo kayo, pinagsama-sama namin. Tapos nilagyan pa namin ng binary. Kaya sabog ng 2012 pa lang. Nakuha niyo po. So kayo rin, baka some of you are being, yung mga uplines nyo kasi mas mataas ang estado nyo sa buhay sa uplines nyo.
Kasi high school graduation lang to. Eh ako, ano? Tama? I'm a lawyer. Why would I listen to you? Alam nyo, we respect your profession. Some of you might be saying, or not saying, but deep inside you say, come on, I don't need to attend this training. I know this already. No, probably you've heard about this. Baka narinig nyo lang po. Kasi kung alam nyo po ito, dapat, ganun din po sabihin sa inyo. Global ambassador na ba kayo? Are you part of the Millionaire Circle? Nakuha nyo na ba yung sasakyan nyo? Kung alam nyo po ito, siguro probably, kayo yung nagsasalita dapat dito. Tama po? Yes. Iba po kasi, with due respect po sa inyong lahat, iba po yung alam sa narinig. Baka po narinig nyo lang. Baka dyan sa upline mo, ayaw mo makinig kasi nga medyo mas mataas ang estado mo sa buhay. You have no choice but to listen to your upline. You know what? Because he came or she came ahead of you in this business. Let's face it. Let's admit it. They have accumulated a wealth of knowledge. Probably you do not know. Hindi po natin pag-uusapan dito if you're a lawyer, we won't pass any law here. Tama? Well, kung tayo po magpapatayo ng bahay, we will consult engineers and architects. Tama ho? Pag magpapagupit kami, punta kami sa inyo dahil you're salon owner or barber. Tama ho? Pero pag sa networking, you have no choice but to listen to your upline. Tama ho ba? Yes. Pakitingin nga yung upline mo. Upline. Sabi mo, upline. Makikinig na ako sa'yo. Makinig. Kailangan po nakikinig. Pakisabi, makinig. Makinig! Tapos humble na, huwag mayabang. Huwag mayabang. Huwag mayabang. Walang patutunguhan yan, yung mayabang. Ako yabang. Mayabang ko. Minsan tayo kasi yung tao pag mayabang, hindi niya alam na mayabang siya. Tanungin mo doon sa mga tao, lalo na sa mga nakakasama mo palagi, kung mayabang ka. Kasi ganun po talaga, ang mayabang hindi po nila alam na mayabang sila. Kaya you have to, well, you cannot tell them directly, uy, mayabang ka kasi. Ang suggestion po, dalhin niyo sa training. Kasi pag inupo mo rito ang takinig, tatamaan yan, di ba? Yes. O, ano lang gagawin mo? Ganyan ka lang, o. Di ba? At least hindi nang galing sa'yo. Okay. And of course, empty your glass. Ako, a-attend ako dati ng training, tingnan ko magaling yung mga speaker na yan. Kailangan po empty glass tayo. Anong empty glass? Parang itapon niyo po lahat ng mga, alisin niyo muna yung mga nalaman niyo. Kasi parang ang baso, pag punong-puno yan, sinaninan mo, tatapon lang. Tama ko? Yes. Alam niyo kung hindi po ako nakinig dun sa tao ko, baka hindi ko po narating kung nasan po ako ngayon. Kasi puro yabang nun eh. Ba't ako nakikinig dito? Tao ko lang to. Ako ganito. O yun nga eh. Mabilis nga yung resulta, pero nagkaroon ng mga setbacks, no? Wala. Muntik na ako hindi makarecover. O lumapit ako sa kanya. Gaya na sinabi ko kanina, tayo po, may yabang po yun. Hindi kayo makikinig kasi kumikita ka. Pero makikinig kayo pag gumag-apang ka na. Huwag niyo pong antayin yun. Okay? Huwag niyo antayin. Dapat, kumikita ako hindi, listen to them. Alam niyo when you listen to people, remember this, lahat po ng tao may area of gifting. May taglay na kagalingan yan. Baka simpleng salita, a simple words might be the wisdom you've been waiting for. Listen to them. Makinig po kayo. At may matututunan. Ako gustong-gusto ko nakikinig pag nagta-travel ako sa ibang bansa. Kwentuhan. Nandiyan lahat. Nagtitinda ng kahit ano mo, nag-ano po ako. Nakikinig. Kasi ang dami mong matututunan na mga gamit mo in connecting. Okay? Now, tapos please surround yourself with the same mission as you. Yung pipiliin niyo yung sasamahan ninyo. Okay? Hindi naman yung dahil hindi sila in global, hindi mo nasasamahan. Mali din naman po yun. Spend less time with the negative people. Ang pipiliin nyo sasamahan, yung mga achievers, successful. Pero, let me say this again, it doesn't mean na hindi nyo na po sasamahan yung mga non-aim global friends ninyo. Ayoko sumama dyan. Chicken yan, chicken. Agila ako eh. Alam nyo, may purpose po kayo. You have a mission to let them see what you saw. What my suggestion is, spend less time with the negative people. Spend less time with them. Huwag niyong baliktarin. Mas marami kang oras dapat doon sa mga successful people.
Yung association. Tama ba? Learn from them. Pag pumunta kayo sa opisina, dito rin may mga negative. Meron. Lalo na yung mga na-Indian. Eh, ikaw, na-Indian ka rin. Sabi mo, nasa kayo mga na-Indian dito? Ayun, na-Indian. Ito, yung rito, mga successful to. Nakakapuwis ito. Doon kami sa mga na-Indian. Eh, doon mo in-associate yung sarili mo. Ano, hirap, no? Hirap. Alis na tayo? Sige, alis na tayo. Samahan niyo po yung pareho ng mission niyo. Ito po, you can attest to this. Matagal, ngayon, lagi nyo kasama, puro taga-in global. Tama ko ba ako? Yes. Or ang pinapanood mo, puro mga positibo. Yes. Subukan mong balikan yung mga old friends mo. Hindi ka makarelate. Bakit? Ang pinag-uusapan, puro problema. Pero I'm not saying, ulitin ko, na hindi mo na sila samahan kasi responsibilidad mo ipakita sa kanila at baguhin din yung buhay nila. Ang caution ko lang, spend less time with them. Kasi baka ma-drain ka eh. Nakuha niyo po? Kailangan mo ng charging. Sino magcha-charge sa'yo? Eh, yung mga positibong tao. Ang cellphone, iPhone, at is a very powerful phone. Tama ba? Yes. Parang ano na lahat yata ng sa iPhone o yung Samsung 8 ba yun, nandun na lahat yung gusto mo sa cellphone. Pero alam niyo po ba, without the charge, those phones are nothing. Yes. In fact, they need a power bank to last for a day. So ano po gusto ko sabihin, kahit gano'n ka kagaling, eh lagi ka sumasama doon sa mga negative, madedrain ka. So sino sasamahan mo? Yung power bank. Ano yung power bank? Itong opisina, this is the biggest power bank. Ilang milliamperes kaya to? Diba? Lalo na ho pag puro negatibo yung sa bahay ninyo. Kunyari yung asawa mo hindi pa kasali, negative, daan ka muna sa office. Kumausap ka muna ng upline para ma-charge ka. Kasi uuwi ka sa negative eh. Dapat may charge ka para mag-last ka, tumagal ka hanggang bukas. O, charge. Sino may mga negative sa bahay na kasama? Ngayon, na-charge kayo, di ba? O, hawahan nyo yun, ha? Hawahan nyo. Okay. And of course, yung belief is very important. Hindi mo pwedeng 99% lang. Dapat 100% ang belief. Saan po? Sa kumpanya. Sa products, uplines, downlines, or success lines. I use the word success lines para hindi po negative. Kasi ang downlines daw connotes negativity. Sa Africa, they don't use downline. Success line. And maniwala po sa sarili. Sa kumpanya, let me ask you something. Naniniwala po ba kayo? Nag-start tayo kanina, payayamanin kayo ng Engloban? Yes! Naniniwala talaga kayo? Yes! Totoo. Nabilis ba? Alam nyo, nowadays, we're so blessed, madaling sabihin na payayamanin tayo kasi ang dami ng yumaman. Tama ko ba? Yes! Ang nakakatakot, sumama ka sa amin. Papayamanin ka namin. Sabi, may yumaman na ba sa inyo? Wala pa, baka ikaw pa lang una. In our company, we are recognized not only here in the Philippines, but also in other countries. Not only in the MLM industry, but by other industry as well. Ganun pong ka-stable ang AIM Global. Diba? Ito yung some of the achievements. We are also, okay, making waves in other countries. Diba? Sa Nigeria, magbubukas na naman po. We have 6 branches already. Magbubukas na naman ng 2. Magiging 8 na po. Magbubukas sa Tanzania, magbubukas sa South Africa. Can you say stable? Stable! Tandaan niyo po yung salita na yan. Okay, yung stability. Better than pioneer. Better than pioneer. So, ang recognition not only in our industry, gaya po na nabanggit ko, but in different recognition body. So, pagpapakita po na hindi lang tayo nagbibigay pugay sa sarili natin. O tayo, sabihin mo, no. This is coming from different institutions. Kulang na ho ito. This is not updated. Di na kasya. Our leaders, the owners, our board of directors are recognized not only once, twice, but thrice. Tingnan niyo po, not only here in the Philippines, but also in other countries. So, yan po yung ating mga may-ari. Go beyond the matching bonus. Go beyond the direct referral. Lipat ka sa amin kasi ang direct referral 500. Go beyond those things. Napakababaw po niyan. Kung tinitignan nyo lang, naglipat ka sa isang kumpanya kasi may 500, kayo 1,000, sama ko dyan. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan po? Check nyo mabuti. Now,
This is no longer updated kasi every week we are producing millionaires. We are producing millionaires. And this is my declaration. I believe that the next millionaires that will be produced by AIM Global are most of the people sitting here tonight. It will happen. Hindi ko po kayo na-hype, I'm giving you hope. Because where they are right now is your future. Yes! Yung ginawa po nila, ginagawa nila, ay yung pong ginagawa natin ngayon. Yes! Where you are right now is their past. Yes! Saan ka ba pupunta? Eh, pareho yung sasakyan at ginagamit natin. Dito rin po. Tama ba? A company with a heart. When this company was established way back 2006, nandiyan na po yung Alive Foundation. Hindi po nagtayo, ay, lagyan natin ang foundation kasi no. Kasama na po yung puso na talagang ang mission is to help the Filipinos. Ngayon na, hindi na lang Filipinos. Ngayon nga, hindi na lang distributor natin, even non-distributors. Dati reactive, base ako na doon, may bagyo, punta tayo doon. And you are a witness to this. Ngayon po, medical mission ang ginagawa. Not only here in the Philippines, but also in other countries. Huwag mo naman malungkot, kahit wala naman kayo doon, kasama po namin kayo. Kasi, and we all know, and I'd like to inform everyone, especially the new ones here, yung bago po, every time you buy a product, any product, portion of that goes directly to Alive Foundation. Maliit man, pero pag pinagsama-sama po, yan po yung ginagamit para makatulong po tayo sa ibang tao. May significance po ang ginagawa natin, hindi lang to pagkita-kita rito. Hindi lang to pera-pera. This is, we are helping people here, not only in the Philippines, but also in other countries. Ay, eto ako, akala nyo ito. Ano yung damit ko dito? Ito. Alam nyo, dati, nung first year sa Nigeria, last year, ginawa rin po sa Uganda, Kenya. Can you imagine? Ang dami natutulungan, nakakatuwa po. Because of the products you are buying right now. Now, my question is, are you using the products? Yes! Are you believing in our products? Yes! Alam nyo, dapat walang ibang produkto sa bahay ninyo. Wala dapat. Wala dapat copy ko. Kayo mga nanonood sa online, wala dapat copy ko. Wala ko dapat copy ko, wala dapat ibang brand. Wala dapat ibang toothpaste sa bahay ninyo. Kasi ho, ito po yung produkto natin. Ang worst, ginagamit mo yung produkto ng competitor. How would you respond to your prospect? Nag-imbita ka sa bahay. Mga office mates mo, may house party, magpe-present ka na, nag-CR, nakita may happy toothpaste. Tapos magpe-present ka na, eto, ang pinakamagandang mga toothpaste sa buong mundo. Natural sunshine. Sabi, sandali, classmates, sandali. Kung yan ang pinakamaganda, bakit kami happy toothpaste sa bahay niyo? Ano yung sasagot mo? How would you respond? Kasi gusto ko happy kaya eh. It won't work. So you use our products. Use the products. Alam mo siguro kaya yung iba, parang medyo mahal. Hindi po mahal. You cannot compare this to other products. What we have right now are not just products. These are products and technology ho. Where can you find the products? Spray lang sa ilalim ng dila, pwede kang pumuti. In one small capsule, it contains practically all the nutrients our body needs. Di ba nandun na po lahat? Oh, ginagamit niyo ba yung mga products? Yes! Talaga? Yes! Oh, masculine wash, sino magamit? Masculine wash. Sabi mo ko. Ako naglalagay. Sino yung gumagamit ng mga masculine wash dito? Hindi lahat. Kayo yung mga hindi gumagamit, ito lang sasabihin ko sa inyo. Tigilan nyo na ang kagagamit ng Joy dishwashing sa plato yan eh. So, pakisabi sa akin mo, use the products. Ako po, I won't be standing here in front if not, I'm not a user of our products. Kaya po ako sumali noong 2009 because of the complete, yung product po natin. Yan po talaga. And right now, every day I'm using practically mga 5-7 products a day. So yung magtataka, 110 years old na ako. 110 na ako, sir. And of course,
for you to know the products kasi, kaya siguro hindi nyo ginagamit, some of you are thinking it's quite expensive, it's quite high because you really don't know the products. I suggest you buy the book. So, for you to know, to have the wisdom about the products. Ulitin ko, hindi lang po yan product. Those are product and technology po. Hindi po tayo naglalabas ng product dyan for the sake of, coming up with the products. Okay? And of course, maniwala rin po kayo sa upline ninyo. Okay, naniniwala ko ba kayo sa upline ninyo? Yes! Oh, tingnan mo yung upline mo, sabi mo upline. Sabi mo upline. I love you. Sabi mo upline. Gutom na kami. Sasagot naman si upline, ako din. Ito lang po sasabihin ko, yung upline niyo po, you have to respect your upline because if not for your upline, you won't be here. Yes! Kahit hindi po magaling yung upline nyo, okay lang. Tama? Kahit ganyan yan, ganyan talaga yan. Huwag nyo kalilain yung upline nyo. Kahit ganyan yan, priceless ang upline. Wala na kayong makikita ang upline na katulad niyan. Nag-iisa lang yan. Sabi mo, mabuti naman. Huwag nyo kalilain yung upline. Iba ho inaalila yung upline. Over the years, in different countries, may mga nakikita po ako, upline, sumali ako sa probinsya. Sumali ako, 7 and sandal ako ha. Kita mo, pakain ka naman. Upline, gatid mo kami ha. Kami na ganito. Upline, ganito ha. Upline, meral ko ha. Hindi ba inaalila yung upline? Priceless yan! Naalala ko tuloy, sandali ha. Naalala ko tuloy nung papunta na ako sa Nigeria. 2000, yung second time would be 2015. Aalis na ako ng Pilipinas. Sabi ko, kailangan may bantay sa bahay. So, naisip ko aso, kasi mahilig po ako sa aso. Mahilig po ako sa aso. Sabi ko, saan ba yung aso maganda? Si Bong. Kilala niyo si Sir Bong? Yes! Si Bong Aspirin, kilala niyo? Yes! Iba! Si Bong, mahilig sa aso, nag-breed si Marby, yung wife niya. Sabi ko, doon ako magtatanong. Sabi ko, pare, saan ba pwede makabili ng aso gano'n? Doon. Tinuro niya sa akin. Etong bibili mo, ganito, kartong, yan bagay sa'yo. Ako, iba talaga to si Bong. Iba. Sabi ko, punta ako sa pet shop. Sabi ko, magkano yan? Sabi, tama-tama dating niya, sir. Sale ngayon. Sabi ko, kaya nga magkano yun? Ayun, magkano yun? Sabi, sir, sale ngayon. 100,000 lang yan. Sabi ko, iba talaga ito si Bong. Sabi ko, ba't naman ang mahal niyan? Parang ordinaryong aso lang naman yan. Sir, 50% pa yan. Hindi mahal niya, 100,000 yan. Sabi, bakit naman 100,000 yan? Kasi sir, marunong po mag-OPP yan. Sabi ko, pwede. Kaya sabi ko, hindi ko kaya yan, masyadong mataas yan. Meron pang iba, sabi ko, ayun, sa kabila. Kabila sir, mas mahal po yan. Sabi ko, mas maganda yun, ba't mas mahal to? Sir, kahit mukhang matanda yan, mas mahal yan, 200,000. Sabi ko, bakit naman mas yun na lang ako, wala naman. Sir, kasi yan, aside from OPP, marunong mag-asa ka ng video. Ang bihira, ang lupit. Sabi ko sa akin, onliner, tsaka offliner pa yan. Sabi ko, mahal naman yan, uwi na ako. Teka lang, yung nasa taas, binibenta niyo ba yun? Yung nasa taas, sabi ko, yun, pero ayoko yun. Sabi, yung nasa taas, kahit ganyan yan, di namin binibenta yan. Sabi ko, bakit naman, yan, bibenta ko, may bibili pa yan, may bibili pa yan. Sabi ko, kahit ibigay mo sa akin yan, di ko kaya ayos yan. Priceless po yan. Sabi ko, ano naman bilang priceless yan? Kasi yan po nasa taas, upline po yan ng dalawa. Pakisip mo yung upline mo. Kaya ganyan yung upline mo dahil sa'yo. Huwag mo nang antayin maging ganyan yung upline mo. Alam nyo, kasi yung upline ko ganito, kasi yung upline ko lagi nasa ibang lugar. Yung upline ko ganito. Alam mo kaya lagi siguro nasa ibang lugar yung upline mo dahil sa'yo. Kasi ang kulit mo, di ba? Sabi ng isa, upline, parang kanina nang pakinunan niya, upline. Huwag mo malilain ang upline niyo. Okay? You love, respect, obey, follow your upline. Yes, upline. Yes, upline. Sabi mo, yes, upline. Yes, upline. Yes, upline. Yes, upline. Lalo na kung tama.
Pero pag mali, don't say yes. How would you know mali yung pinapagawa sa'yo? How would you know? If you are not at peace in doing what He's asking you to do. Ano ibig sabihin? May pinapagawa sa'yo, pakiramdam mo, parang mali na to ah. Nararamdaman niyo ba yung minsan? Yes. Hindi man sa apply mo, pero may gagawin ka, parang mali. Kasi taliwas sa tama. Pag if you are not at peace in doing something, don't do it. Kasi si upline eh. Sabi, yes upline. Yes upline pag tama. With due respect to your upline, you're here because of them. Pero tandaan nyo, you are not doing the business for them. You are doing the business for your deepest why. So kung mapapahiya ang pamilya mo, magkakaroon ng kahihiyan, why would you do it? Eh baka iwan kami ni upline eh. Kasi pinutol eh, yes upline, yes upline, yes upline. Kung tama. Okay? Sabi mo sa upline mo, upline. Tama lang ha. At kayo ng mga upline, believe in your downlines. Yung downline nyo po, pinangakuan yung yayaman, papayamanin. Ginulo nyo yan sa call center, ginulo nyo yan sa bahay. Nung hindi pa kasali, halos ibuhat mo, papaakyat dito eh. Oh, ano, nasa kayo, sandali, may alikabok, sandali, may alikabok. Tapos kung kasali na, upline ni Adrian, sasali na kami, gusto ko na gawin yung business. Ang sagot mo sa reply mo dun sa text, who you? Huwag tayo mag-uusap pa hanggang wala ka pang nadadala. Mali po yan. You build relationship. You take care of your downline. Ang problema po kasi sa akin din before, not to you. We're so good in building relationship with our prospect. However, when they join the business, you are starting to, move away from them. Oh, sali ka na, mag-attend ka ng training, papaliparin na kita, agila ka na. Yes, hayaan nyo, pero yung communication, nawawala. Tapos pag may lumapit na iba, nakabanding ibang grupo, sayang ito ah. Hindi puro negosyo, parang okay pakiramdam ko. Nilipat, pagkasama, o kaya kinuha ng iba. After one year mo hindi ka usapin, ba't ka lilipat sa ibang kumpanya? Di ba inalagaan kita? Eh, huli mong kinausap nung sumali last year. Take care of your downline. Right? And of course, maniwala din sa sarili nyo. You are more than what you think. There are seeds of greatness in you. May taglay na kagalingan ko sa inyo. Hindi ka kuting. Yung iba, ang galing ng apply ko, ang ganda ng product namin, lahat okay na, ang problema ko na lang yung sarili ko. Kasi hindi ako magaling magsalita, kasi ganito, kasi maliit ako, kasi ganito. Nagpo-focus kayo sa mga weakness nyo. Why don't you focus on your strength? Lahat ng tao mayroong imperfections. Tama ho ba? Yes. Lahat yan, walang perfect. Walang perfect. Lahat may imperfections. Do not dwell on your imperfections. At don't be sorry about your imperfections because your imperfections, sometimes you'll use that to further you. Tandaan niyo, alam niyo ba yung bola ng golf? Are you familiar with the golf ball? Yes. Yung di ba ganito yun? Hindi naman siya perfectly smooth. Tama ba? May mga groove, may mga dimple. Because the scientists found out, pag smooth, pag pinalo, mas malapit. Alam naman natin sa golf, dapat mas malayo yung travel ng bola. Tama ko? They found out, engineers and scientists. Kaya nilagyan nila ng groove. Yung parang imperfections. Parang sumasakay po sa hangin. Mas malayo yung travel, no? Bola because of those imperfections. Do not curse your imperfections. Do not focus on your imperfections. Kasi maliit ako, kasi ganito, kasi hindi ako magaling magsalita kasi. Kaya ka ganyan ka kailangan. Kaya ka ganyan kasi ganyan ka kailangan. Imagine nyo kung magkakamukha tayong lahat. Lahat ng prospect mo magkakamukha. Ayun yung prospect ko, ako yun ah. Okay? You have seeds of greatness. When you were created by our Heavenly Father, there are seeds of greatness planted in you. And you have to discover it. You have to discover it. Yun po ang kailangan nyo. Believe in yourself and believe in the Most High God because God believes in you. That's why you were created. You partner with God and you do the business.
partner with God when you do the business. No matter how good you are, but without the source, ito yung manufacturer natin eh. Tama ho ba? Yes. Our Heavenly Father is our manufacturer. Kung medyo may mali, consultant. You partner, ako sinasabi ko lagi, you aim with God. You alliance in motion with God. You function with, I'm not saying you go to church every day. Siya muna, Lord, please be with me when I present. Hindi ko kaya, pero with you, I know I can do it. Yes. Tama? You don't be afraid to do the business. Kahit ikaw mag-isa. I'm sure you're so confident when you go to your prospect with your upline. Totoo ba ako? Ay, kasama ko yung Hall of Famer. Sigurado na to. Tama ba? Hall of Famer lang mga kasama mo. Hindi ka na natakot. What more if you're with God? This is the promise. He will go before you. He will go before you, not with you. Yung upline mo will go with you. He will go before you to check that everything is okay. Huwag po kayo matakot. And huwag kayong mandaya, huwag kayong mang-deceive. Deception is not an option. Eh kasi kailangan ko ng shortcut, bilisan to. Baka pag nakuha ko yung sasakyan ko, matanda na ako eh, pambihira para saan pa. Kaya mandaya na, magbagsak na, bagsak presyo, mga bala. Wala. Kaya yung iba, not at peace. Even though they're not earning, right? Huwag kayong mag-alala kung makuha mo yung sasakyan, kumita ka, maging millionaire circle ka at the age of 65, madrive mo yung Ferrari mo at the age of 75. This is also the promise. He will mount you up like with wings, like eagles. Even though you're 65, you're 75, pag drive mo ng Ferrari mo, you feel like 16 and 17. That is the promise. Okay? Ang eagle will be compared, you are being compared to an eagle. Ang eagle is one of the most powerful bird. Gano'n ka powerful? Sa isang pagaspas, it would sustain him another 30 minutes in the air. Alam niyo isang gano'n? 30 minutes in the air. Gano'n ka powerful ka. So kahit na medyo, parang ganito, when you partner with God, pag may kinausap ka, isa lang ang kinausap mo. 7 ang sumali. Huh? 7 heads. O, di ba? Pwede naman yun. Because you're so good. Tama ho ba? Yan. Okay? And of course, yung commitment nyo. Okay? Are you committed? Yes. Are you really committed? Yes. You have to be committed. Alam niyo ba yung palabas na to? Tama ho ba? Sino to? Ito. Jerry. Ang commitment mo, whatever it takes. Sino laging panalo? Jerry. Si Jerry yung daga. Sa tingin nyo, ba't laging panalo si Jerry? Anyone? Buhay niya nakataya. It's true. Yung iba sinasabi, kaya panalo niya kasi mabilis. Ang dami yung mabilis sa global, hindi naman successful. Yung iba, dapat matalino kasi ang daming matalino. Ang daming magaling, hindi naman successful. So ano po dapat? Yung commitment mo. Ano bang nakataya sa'yo dito sa AIM Global? Si Jerry is out for his life. Si Tom is only out for his lunch. Sabi ni Jerry, ito pag bumagal-bagal, pag siya bumagal, makakawala yung lunch nga, lipas gutom lang. Pag si Jerry babagal-bagal, patay siyang daga siya. Buhay niya nakataya. My question to you right now, at this point, ano bang nakataya mo dito sa AIM Global? So dapat whatever it takes. I'm not saying you do AIM Global every day. When you are doing AIM Global, as if this would be the last presentation, as if this would be the last product demo, as if this would be the last marketing plan. So todo mo na, wala nang bukas, ito na! Ay, parang galing. Nakuha niyo po? Yes! So, commitment. So, are you really committed? Yes! Are you really committed? Yes! So, probably you're just involved. Ang pig is committed, while the crab is just involved. My question to you, are you really committed or involved? Anong ibig sabihin ko sa baboy? Yung baboy lahat binigay na. Lahat binigay ng baboy, kahit tenga, buntot, lahat. Yung crab is also giving away something, pero not all. Ikaw ba, binibigay mong lahat pa nag-represent ka? So, yun lang po. Ikaw ba'y baboy? Pakisabi sa katabi mo, baboy, give your, sorry.
Ay sabi sa katabi mo, give your all. Give your all. Sa katabi, give your all. Sa kabila. Give your all. So kasi, oh, give your all. Baboy! Kaya huwag kayo magalit pag sinabi ang baboy. So, okay, it means you're giving your all. And of course, be ready to face discouragement. A lot of people will discourage you, especially your loved ones. Especially if they haven't seen AIM Global yet. Because they care about you. Your job is not to argue with them. Your job is to bring them here. Your job is to let them see what you saw. Sino pa magdi-discourage sa'yo? Yung mga taga-ibang kumpanya. Kayong mga taga-ibang kumpanya. Why? Because they don't want you to prosper here. Kasi gusto nila pumunta ka sa kanila. Why would you listen to them? Ipiliin niyo po ang pakikinggan ninyo. Hindi nga alam ang network marketing. Ba't yung pakikinggan? Eh, top earner siya eh. Top earner na, umalis naman. Ba't yung pakikinggan? Eh, top earner eh. Top earner na nga dati. Kaso may kumpanya na pala dati. Ba't yung pakikinggan? Hindi ka nga ina-accept sa friends sa request mo eh, for 10 years eh. Tapos nung tayo ng kumpanya, siya pa yung nagre-request sa'yo. Something fishy. Huwag niyong papakinggan, eh, magsasara na yung AIM Global. Hanggang ganito na lang yan. Alam niyo, nung sumali po ako sa AIM Global, 2009, inutang ko lang po yung 3 accounts ko eh. Nung pagkasali ko, inimbita ko yung mga kaibigan ko na nasa network marketing company also, na iba. Sabi na, pare, ba't siya ka sumali? Pasara na yan. So, alam nyo, ninervyuso ako. Eh, kasi kakasali ko pa lang, tapos inutang ko pa yung 3 account. Pero nakalampas naman yung 3 years, hindi naman nagsara. Tapos pare, swerte mo. Hanggang 4 years lang kayo. Nervyos naman ako 1 taon. Aba, nung nakalampas ng 4th year, ay, okay naman. Ganun din, 5th year. Pare, hanggang 7 na lang kayo. Kasi tuwing may resulta ako, bumabalik ako sa kanya eh. Pare, hanggang 7 na kayo, it comes on 7. After 7, downward, spiral. Ano 7? Sasara daw. 8, 9, 11 na tayo eh. Nagbukas na tayo sa ibang bansa, magsasara. Pero, didiretsin ko po kayo. Magsasara talaga tayo. Mamayang gabi kasi gabi na. Pero bukas balik kayo, bukas puto ulit. Bukas ng umaga, ha? Bukas ulit. Bukas ng gabi, sarado po ulit. Okay? Siyempre, gabi na. Pipiliin nyo po ang pakikinggan ninyo. Pipiliin nyo po. Sabi nila, yung smart people daw, believe only half of what they hear. Pag smart ka, ang paniniwalaan mo, kalahati lang doon sa narinig mo. But be wise. Ang wise people knows which half to believe. At sila pakikinggan. Sino mga pakikinggan nyo dapat? Pakitignan nga yung katabi mo sa kaliwa. Yung sa kanan. Yan po ang mga pakikinggan nyo dito sa business nyo. The board of directors, the VP, the marketing team, and speakers bureau. Huwag kayong madala sa hype. Huwag kayong madala sa Facebook Live. Okay? Huwag kayong madala ron. Sali na kami kasi nandun na sila. Bakit kayo sasali? Tignan mo muna kung ba't ka sasali doon. Nasa kama ka na, lilipat ka pa sa banig. Sasali ako kami sa kanila. Bakit? Kasi gusto nila maging number 1. May tama ako kayo. Sorry may tama kayo. Kasi nasa number 1 na kayo, lumipat kayo sa number 10 para maging number 1. Huwag po kayong ma-hype. Okay? Do not decide based on your emotions. Okay? Pag galit kayo, relax. Ano nyo gagawin? Eh, siguro hindi kayo kasi aral kayo eh. Take care of your downlines. Sasabihin nyo sa downline, galit ka sa apply mo, kami rin. Nakabudget, kami rin. Yung kulay ng C24/7, green, kainis na mo rin, kami rin. Yung ilaw nyo, ganito, kainis na. I know how you feel. That's how I felt before. But I found out. Ginamitan pa ng felt found method. Nakuha niyo po, kakaibiganin po kayo. I'm sorry, hindi pala kayo, yung downlines niyo. Para kunin. So, bantayan niyo po yung mga downlines niyo, yung dinidiscourage. Ako po tatanungin niyo, i-unfriend niyo po yung mga umalis na sa kumpanya. I-block niyo po. Kasi hindi man kayo kukunin yung downlines niyo po. Okay. Sayang naman po yung pinaghirapan niyo. Tama ko ba ako? Okay, and of course, be excited about the business. Are you excited? Yes!
Talaga bang naniniwala ka na talagang yayaman ka sa inyo? Ganyan, pati nga itsura ng excited. Wala nagbago. Sabi, alam nyo, you're excited because you can see your future in AIM Global. Tama po ba? Yes! Alam nyo po ba, yung future ginagawa ngayon? Yes. Yes. If you can see the future, you have to be excited about the future. Can you see your future in AIM Global? Yes! What's your future? Yung kotse, bahay, kung ano-ano pa. Travel and savings. Tama po? That's your future. Tama ho ba? Yes! The future is being done right now. Yes! Kung ano ka ngayon, yan po yung magiging resulta mo sa future. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon. If you can see your future in AIM Global, you should be excited. Tama ho ba? You should be excited. Hindi dapat, ganito dapat itsura mo. Hindi yung, sabi mo sa katabi mo, be excited. Be excited! Sabi na, be excited! Be excited! At mag-focus lamang po kayo sa AIM Global. Alam nyo, you cannot serve two masters at the same time. Pwesto ng pwesto, pwesto. Gaganunin kayo. Sabi nga ni Sir Arnel, you cannot chase two rabbits. You will lose both. You cannot serve two masters at the same time. You will love the other and despise. Hindi po sinabing you will love and less love. Yung description po talagang extremes. You will love and despise. So focus po isa lang, para huwag kayong mahilo. Huwag kayong malito. Hindi, pwesto lang, parang, tignan ko. Huwag nyo nang tignan. Huwag nyo nang tignan. Kasi malilito talaga kayo. Okay? So, talking about focus, may mga nakausap po akong seafarers. Alam niyo po ba yung mga seafarers? Yung mga seaman. May mga seaman ba rito? Nataasan kami ng ano. Ay, kaya pala iba dating, no? Parang nasa tubig, gumagano na siya. Palakpakan naman natin yung ating... Sir, wala ako. Kapitan ka. Kapitan ka? Eh, ba't nakakapit sa'yo yung isa? Ano ba yung uniform ng orange? Ano ba yan? Wala akong may kala ko, Unilove. UEI. Yan, UEI. I've learned, sir, I don't know if this, you have attended this training. May mga tinanong po ako seafarers. Sabi ko, hindi ba kayo nahihilo pag nasa barko? Kasi di ba, most of the time, you are there, outside, may mga ginagawa. Di ba kayo nahihilo maggalaw? Sabi sa akin, no? Ay, hindi, sir. Kasi, kahit maalon, we were trained to focus on the horizon. Horizon. Something that is fixed. Alam niyo yung horizon? Seems to be separating the sky and the earth. Di ba pag nandun ka sa dagat, may makikita kang linya? That's horizon. Focus lang daw sila ron para kahit maalon, hindi sila mahihilo. So, para pag maalon, nakaganon lang sila, hindi sila mahilo. Nakuha po? So ano pong sinasabi ko sa inyo? Pag kayo po'y pagod na pagod, nalilito, hirap na hirap, ano pong gagawin nyo? Focus on where? Horizon. Apply. Apply, pagod na kami. Hirap na kami. Tara, let's go to the beach. Let's focus on the horizon. Focus on your deepest why. Yes. Focus on your deepest why. So, pag kahit pagod ka na hirap, pag lagi mo naisip, ay para naman sa pamilya ko to eh. You'll become energized again. Tama ba? Yes. So, huwag kung saan mag-focus sa isang kumpanya lang. Sabi mo sa kanya, isa lang. Sabi na, isa lang. Okay. Isa lang naman talaga ang kumpanya ng MLN. Tama ba? Yes. Isa lang eh, di ba? AIM Global and others. Tama ba? And of course, ano po, be smart, set your goals. Ito po, very important. Binanggit ko kanina, kayo mag-set kayo ng goal. Alam niyo na yan, tinuturo po. Pero, kayo, as an upline, may mga mapapasali po kayo. It's very important you do the game plan meeting with your new downline. Ano yung game plan meeting? Sumali si Sir ngayon, ipinatin ko ng OPP. Member ko na siya. Set another day. Huwag na ngayon kasi pagod na eh. Tama ba? Hindi yung babalimin ko to hanggang sumuka ng mga ano to. Alam niyo yung isipin ng iba. For some, it works.
Pero most of the time, it doesn't work anymore. Paano pag full-timer to? Ay, part-timer. Naku, ganito pala. Ibig sabihin, pag uwi ko galing opisina, araw-araw ganito. Mamamatay ako rito. Set another day, a game plan meeting or interview. So, setting a goal. You have to know your prospect, your new downline. Ano ba gusto mo? Magkano gusto mo makita? Ito mga gagawin mo for the next 3 days, next 1 week, next 1 month. Kailangan po yun. Yung game plan meeting. Not today. Not today. Ayaw mo munang i-enjoy niya yung pagkasali niya. Tanungin mo, partner, kailan ka pwede? Within the week, I need an hour from you. Bakit? Basta mag-uusap tayo. Pag sinabi niyang ganito, pwede ka, set a meeting with him. Ano di-discuss nyo? Goals, targets. Very important. Get him to try the products, how to involve nyo po dito sa office, i-tour nyo. Tama? Kasi they may be in this business, but not yet in them yet. Kasi pag pinasali mo, kasi mag-recruit ka na! Lista mo lahat ng K. Di ba? Wag muna. Hindi pa alam yung gagawin eh. Ulitin ko, they may be in this business already. But it is not yet in them. Kailangan ipaon mo sa kanila. Pag hiniwa dapat yung ganito, lumalabas yung C24/7 dyan. Okay? You do that during goal setting. Website, anong una niyang gagawin for the first week, second week, ilang beses lang ba siya, magkano gusto niyo makita, akitain, itong gagawin mo. So, try to do that. Yan, hindi ko nagawa dahil very excited ako before. So, gusto nyo ng sasakyan? So, tell them to be specific. Pag sabihin, gusto nyo sasakyan? Anong sasakyan? You have to tell them straight. Anong klaseng sasakyan? Mangarap ka, your potential is 20,000 per day. Eh, basta sasakyan, kung binigyan ng ganyan o ganito lang. Tama ba? Sabihin, gusto ko medyo malaki. Malaki talaga. Oh. Kasi nga, hindi mo in-orient, di ba? You have to be specific. Di ba yung sinasabi sa goal setting? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. Exactly what they want. Color lahat. Gusto ko something private. O, ibigyan ka ng ganito. Gusto kong bahay. O, yan. Sige, ganyan. Basta bahay, apply. Masarap to pag bakasyon, pero kung dyan ka titira, apply, ano ko eh, bahain sa amin, pwede ba yung mataas? O, yan. Gusto ko mataas na bahay. Ako naman, laki niya, single ako eh. O di ayan, single. Kasi you're not specific. Dapat, or, see? Very, very specific. When they see that in the morning, it would light a fire in them. It would keep them going. Sabihin mo, huwag kang maiyak. Kasi, o sige, gusto mong pumuti, aside apart from pumuti, ano, ganito. Kasi yung iba target, sumali, gusto lang pumuti, nung pampaputi, tama? Pero after mong target natin yung goal mo, ano yan? Mangarap ka, 20,000 per day ito. We can achieve this 1 year from now, 2 years from now. This is your potential. Tignan nyo nung nakita nyo, wow! Ilagay nyo po yung pangarap nyo. As vivid as you can. Where you can see them most of the time. Write it down. Lahat. Saan? Sa CR. Pag nakaupo ka, nakikita mo. Bakit? See? Hindi yung swimming pool to. Hugasan pa lang yun ang paa. See? Nakuha niyo po? Yan ang goal. And of course, you need skills. So it's being discussed on ASAP. Kailangan po ng skills. Hindi po pwedeng puro power lang, energy, your passion. No. You need skills. What's great with skills, pag-i-invite, pag-represent, it can be learned. Natututunan po yan. Walang pinanganak na magaling na. Tama ho ba? Yes! Baka kasi kayo inisip, siguro si Doc Ed nung lumabas, nakagano na yun. Hindi, doktor yan. Siguro surgeon, gano'n ang gano'n. Si Sir ang maganda po sa skills na tututunan. Walang pinanganak na magaling na sa kahit ano. Okay? So, learn the skills. How to list down your prospects, invite, present, and so on and so forth. Be creative. Ano yung sabihin ko ng be creative? Pag nakausap mo yung tao, you have to assess, kailangan ko bang presentan to ngayon o imbitahin lang? Kasi mamaya nakita kayo sa MRT, siksikan. Ay, this is the right time to present. Eh, siksikan sa MRT, di ba?
Tapos tinanong ka, Adrian, balita ko, ano kayo, may bago ka negosyo. Sabi mo, oo, meron talaga. Pwede mo ba i-present ngayon? Pwede na ba kayo? Kaya lang, meron kami traditional clapping dito. Pag sinabi ko 1 milyon. Pero kaya nyo. At that time, you just need to invite him. Right? Yes. Nasa motor kayo, di ba? Eh, nahangin ang buhok, nasa likod pa kayo, ano, payaman, no? See? You have to be creative. That's why you have to learn the skills. So I'm inviting you to attend ASAP. It's being discussed on ASAP in a detailed manner. Okay? Now, process, let's review. So it starts within you. Your success starts within you. Sabihin mo, starts within me. Not around you. Kaya sinabi natin, baguhin po yung mga maling paniniwala nyo. Baguhin niyo po yung mga masamang ugali. Magsisimula sa iyo, not around you, inside you. Yung mga maling paniniwala, tanggalin niyo na po. Bawal ang puti, bawal ang itim. May tumawid ng pusa, huwag umalis. Ang pinalaman ng pusa sa success. It starts within you, so continue listening to the people. Okay? Maayos na pag-uugali, makinig po tayo. When you do that, you'll learn something. Did you learn something today? Yes! Because you listened. Because you listen. And then of course, when you have something in you, you can share it to other people, you can teach. When you do that, no, mas madami pong mga natututunan, delegate, you begin to delegate things, mas mabilis po. Pag naiuutos mo na, 2 na kayo nagpa-product demo, ikaw nagpa-marketing plan, mas mabilis po. When it happens, multiplied po ang activities. Mas mapapabilis po ang paglaki ng grupo. When it happens, we call it network. This is your target, to create a network. Because it is only in this phase that you will really feel the benefit of network marketing. Kasi ang dami mo ng tao, you're sleeping, people are working under you. When it happens, alam niyo po, yan, income, papasok. Minsan kumikita tayo ng 20,000 1 week, pero makikita mo, may sumali kasing 7 heads, nasa 2 blades. Tama? Hindi pa yon. True income comes when you have a big network. Pag meron ka ng income, you'll realize your dream. Proseso po yan. Hindi pwedeng lumaki ang grupo mo ng matagal, masasama ang ugali nyo. Hindi rin pwedeng wala kang alam, masusustain mo ang paglaki ng grupo. Sabi po, sa Facebook, nakikita ko na pinopost, nobody gets to the top by using the elevator. We must all use the staircase. This is the staircase. Dadaanan po natin yan. So, you may be wondering, ba't wala pa yung mga pangarap ko? Simple, kasi wala ka pang income. Tama? Yes. Alam niyo ba't wala kang income? Kasi wala kang network. You know why? Kasi walang multiplication ang ginawa mo. Why? You did not delegate. Ba't di ka nag-delegate? Kasi hindi duplicated or duplicable yung ginagawa mo. You have to make things easy. No, dapat madali yung kaya kopyahin. Wala, hindi duplicated, kaya hindi na ituturo. Wala kang tinuro. Wala kang tinuturo. You do not practice the mentorship program. You tie yourself intricately, so intense in the business, kaya nabe-burnout ka. Hindi pwede, ako lang pwede mag-marketing plan. Walang makapag-closing, ako lang dapat. Walang mag-i-encode, ako lang. Hindi ka lumalabas ng bahay kasi ang dami mo i-encode ganito kataas. Ang dami mo kinikita, haggard ka naman. Bakit wala kang tinuro? Kasi wala kang alam. Kasi lagi ka lang nasa bahay. Ayaw pumunta sa office. You don't listen. Kaya hanggang ngayon, ikaw pa rin. At pwede ka pang mawala. Pero nakinig kayong lahat, tama po? Yes! So now, because you're aware that you have to undergo the process, definitely you'll have your income. Tama ho ba? Definitely you'll be wealthy. Mali pala yung wealthy. You'll be prosperous in a global. Pag sinabi mong prosperity, you will not just be healthy, but wealthy as well. Not just healthy, wealthy, beautiful, and with joy and peace inside you. Yan po ang prosperity, and that's my declaration to all of you. Ngayon pa lang po, yung dami ng sarili nyo. Sigurado na po ang pag-asenso natin, kaya my advice is, kailangan po, meron po kayong guidance. You seek mentors. Yes. Kailangan nyo po ng mentor, kasi not because you're weak. You'll be the wealthiest, you'll be the most intelligent, the smartest. I can see a lot of
I believe and declare a lot of you will be the wealthiest here. Pinakamatalino, pinakamagaling, pero no matter how good you will be, you will still need help. Yes. We all need help. You will all need help, not because you're weak. We will all need help because we want to remain strong. And a mentor can keep you strong and grounded. So pag may mentor ka, hindi ka maliligaw kasi sasabihan ka kahit kumikita ka ng malaki, oy, masama yung inuugali mo, Adrian, ha? Yung mentor kahit sino, he may be outside the business, and I encourage you to get also mentors outside the business. Para meron kayong devil's advocate. Kasi kung pare-pareho po yung alam natin, networking lang, baka mali na yung ginagawa natin. So you can get your pastors, your minister, sino ba? Your imam, your elders, kung saan man. As long as they can correct you. They may be younger than you, older than you. Kanina binanggit ko na, lahat po ng tao may area of gifting. When you listen to people, ulitin ko, may seeds of greatness in them. Sinabi po yan ng ating Heavenly Father, seeds of greatness planted in you. Pag may sinabi siya, it may be a simple word or words to them, that might be the wisdom you've been waiting for. Kahit sino pong mentor ako, may mga mentors po ako, may pastors, different pastors, a lot of them. Joseph Prince, Joel Osteen, all of them. Kailangan ko po, kasi to be guided. Kasi yung galing ng isa, maaaring wala naman sa iba. Tama ho ba? Wala pa ako nakikita, yung lahat ng kailangan ko sa buhay, nasa isang tao. Meron kasi tayong needs spiritually, emotionally, skills, Eric Warrior, you might want to check. Leadership, Miles Monroe, you may check them. So, pwede ho yun. Makinig po kayo sa mga tao para you'll be continuously developing your, not just knowledge, can you say wisdom? Wisdom. Mas gusto ko po ang wisdom. Siguro kayo rin. Kasi ang wisdom, being able to decipher the right from the wrong. So, pag meron po tayong ganung kagalingan, ay, iba ko yan. So, mali pala ako, no? Sorry. 8 years, kala ko wala akong makikita. Lahat nung alam nila, ay nasa isang tao. In fact, 8 and a half, kailan ba? 8 and a half, 9 years ago. 8 years ago. Almost 8 years ago, I found the greatest mentor of all time. Why do I call him the greatest mentor? Because all of the things they know is in him. In fact, a lot more. Very successful. I found the greatest mentor of all time. Jesus Christ. Sarap eh. Bakit sa kanya? Number 1, leader, network builder, he's a networker and successful. Successful. Be careful of who you follow because you will become who you follow. Very important, no? Pipiliin niyo po, susundan niyo kasi magiging kayo siya. Pag isang aspeto lang ng buhay siya successful, be careful. Follow him on wealth aspect, pero not everything he do. Okay? So, why do I decided to follow him? Not just my mentor, but also my Savior. Bakit siya pinili ko? Kasi, kung may susundan kayong mentor, yung successful in all aspects of life. He is also an insider. I'm sure you'll all agree with me. He is also a networker. A very successful networker. At matibay, very stable. Kasi yung tinayo po niyang kumpanya 2,000 years ago, until now, buhay pa. Tama ho ba? At ito maganda. Ang daming package na ino-offer ni Jesus Christ. Nung chinek ko, ano ba yung mga package na dati? Ang dami. Yung mga gusto ko, joy, peace, health, wealth. Ang pinakamaganda niyang package, yung pinakamahal, kumbaga para sa, hindi mo mahal eh. Ganda nga eh. Kung MP, kumbaga yung MP natin, pinakamaganda po niyang package na ino-offer, salvation. Not all of us needs today. Tama ko ba? Networker na networker. Marami po siyang downline. Meron siyang close na downline. Ilan po yung downline na close niya? Ilan? 12 downlines, di ba? So dapat kayo dire-diretso may mag-build kayo ng mga downlines o mga direct sa inyo. Ang direct niya tatlo eh, tapos meron siyang iba. Hindi po siya namili. Sabi niya, tax collector ka, kasama ka. Ikaw, mangingisda, hindi ka rito. Ikaw, nagdududa, hindi ka rito. Tama ba? Kaya huwag kayo mamimili, pakukuha ng mga direct nyo, ha? Continuously get people. Okay? So, yung mga tumulong po sa kanya, marami-rami. Tama. Pero may tanong po ako, 12 yung tumulong talaga sa kanya. Tama ho ba? Yes. Lahat po ba yun successful? Yes. So, not all of you will be successful. It still depends on you. Not on your upline. So,
Sa tingin nyo, sino yung magiging successful taas sa kamay? Lahat pala. Merong isang downline siya hindi successful. Sino po? Sino? Alam niyo ba't hindi successful si Judas? Alam niyo ba't hindi successful si Judas? Ha? Betray. Nag-betray. No? Lumipat. I like that. From sa company ni Jesus, lumipat sa kabila, ayun hindi successful. Nagdikte. Nagduda. Tama? Yes. Nagpabayad. Yes. Huwag kayong magpapa-offer. You won't be successful. Huwag kayong lilipat. You won't be successful. Huwag kayong magkukwit. Si Judas nag-quit. Yes. Nagkamali. Kaya kahit magkamali kayo, huwag kayong magkukwit. Di ba nagkamali siya? He hung himself. Yes. Huwag kayong magkukwit. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magkukwit. Sa kabila, huwag kang magpapabayad. At higit sa lahat, huwag kang lilipat. Dahil ang mag-quit. Dahil ang mag-quit. Dahil ang lumipat. I see. Alam nyo, let's continue to connect, collaborate, and progress together. May mga nakausap ko kanina, sir, hindi kita ma-add sa Facebook. Ay talagang hindi po, kasi kahit kayo, 5,000 na ang friends nyo. Tama ho ba? Yes! Nagtaka pa kayo. So, if you want to connect with me, if you want me to assist you, not only here in the Philippines, as I travel to Africa by September 15, pakilike lang po yung aking Facebook page, yung official po. Kasi po isa, yun lang po yung URL. Adrian Astig, lalabas po ito. Ako yan, no? Okay. So, pakilike lang po. Kasi ho, pag dun kayo sa personal, pero naka-private na po ngayon, pag nag-message kayo, pasensya na po, hindi ko nakikita, pumupunta siya sa filtered message. Tama ho? Yes. Alam nyo, nung nag-check po ako, bago ko umuwi ng Nigeria nitong 2000, this year, meron po akong unread messages. Talagang dami yun. 2013. Wow. Sir, may magpipay in, paki-assist. Ay, 2013, nandun pa kaya yun? Pasensya na ho, pero with the Facebook page official, pag sinend nyo po yung message nyo ron, definitely mababasa ko po. Hindi man ako makasagot, ibig sabihin po, baka natutulog ako, baka nasa aeroplano, naliligo, o kaya may kinakausap. Pero during my free time, I will reply back to you. Did you learn something today? Yes! Did you learn something today? Yes! Alam nyo, as I travel, no, I've noticed, not only here in the Philippines, may mga telepono mas mabili versus sa ibang telepono. Tama? Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa kulay. Alam nyo ba't mas mabili yung telepono ng iba kaysa sa iba? Dahil sa application. If you learn something today, what's important is the application of what you have learned today. Maraming salamat po sa inyo. God bless all of you. Pwede mo magpa-picture sa inyo? Yes! Pwede mo magpa-picture? Yes! Alam nyo, may sumpa itong camera ko eh. May sumpa. Kuha tayo. Opo. Opo. Ayan, una na yata ng battery. May sumpa ho itong camera ko. Lahat po ng... Ay, wala. Loba. Sorry, nasumpa. Wala, sige, maraming salamat po. God bless all of you.